Xiaomei. Kuya, Xiaomei. 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 Ambulansya, tumawag kayo ng 911. Ay naku, Young Master Shi, bakit ka huminto? Bilisan mo, umalis na tayo. Baba ka at tingnan mo kung wala na siya, para hindi niya masabi sa kuya niya ang tungkol sa atin. Naka-red light, bulag ka ba? Bilisan mo, tulungan mo akong tumawag ng 911 para sa kapatid ko. Gusto mo bang perahan ako, hampas lupa? Wala akong ibibigay sa iyong kahit isang kusing. Kung tuluyan na siyang nawala, ibibili na lang kita ng kabaong niya. Hayop ka, wala kang hiyang bastos. Nakatama ka na ng tao tapos ganyan pa ang sasabihin mo? Maghanda ka sa akin. Nagagawa mo pa akong saktan? Bugbugin niyo siya ng husto. Walang hiya ka? Gagamit lang ako ng kaunting barya para tapusin ka. Wala na bang katarungan dito? Kapag mayaman, ay pwedeng gawin ang lahat ng gusto? Kapag mayaman ka, talagang magagawa mo ang lahat. Ipagpatuloy ang pagpalo. Walang kwenta ang buhay niya. kuya, ang sakit po. Nandito lang si kuya. Nandito lang si kuya. Kasalanan ko ito, wala akong kwenta. Wala man lang akong pera para pampagamot sa iyo. Xiaomei, magtiis ka lang muna. Matatapos din ang hirap na ito. Sana sa susunod na buhay, magkapatid pa rin tayo. Xiaomei, tiis ka muna. Matatapos din ito agad. Sa susunod na buhay, maging magkapatid tayong muli. Ano? Nasaan ako? Bakit suot ko ang mga damit ni Diyos ng Kayamanan? Ulat para kay Emperador ng Langit. Si Diyos ng Kayamanan ay walang habas na nagbigay ng pera sa mundo ng mga tao at marami ng mamamayan dahil sa biglaang pagdating ng yaman o dahil sa sobrang emosyon o dahil sa pagsusugal ang nawalan ng buhay. Ang dami na po ng mga reklamo laban sa kanya. Diyos ng Kayamanan, totoo ba ito? Naawa lang po ako sa kanila. Ang kaunting pera ay makakalutas sa kanilang matinding pangangailangan. Dahil sa akin naman ang kontrol sa mga kayamanan sa mundo. Kaya kumuha lang ako ng kaunti. Para lang po ito sa ikabubuti ng lahat. Emperador ng Langit, tingnan nyo, wala pa rin siyang pagsisisi dahil hawak niya ang lahat ng yaman kung kani-kanino lang siya nagbibigay nang hindi tinitingnan ang katapatan. Sila ang mga walang utang na loob. Tinulungan ko sila ng buong puso tapos ay isusuplong pa nila ako. Inabuso ni Diyos ng Kayamanan ang kanyang posisyon at tumangging magbago. Kunin ang alaala ni Diyos ng Kayamanan. Ipatapon siya sa mundo ng mga tao para dumanas ng hirap hanggang sa maunawaan niya ang tunay na diwa ni Diyos ng Kayamanan. Saka lamang siya makakabalik sa makalangit na hukuman. Emperador ng Langit, hindi po ito patas. Mabuti po ang hangarin ko. Bakit kailangan akong parusahan? Tumigil ka na sa pagsigaw. Bibigyan kita ng isang mahiwagang papel. Sakaling mapahamak ka sa mundo ng mga tao, gamitin mo ang iyong sarili at ihalo sa Cinnabar. Lalabas ako upang tulungan ka. Mayroon nga talagang mahiwagang papel. Isa nga ba talaga akong nilalang mula sa langit? Isa ba talaga akong Diyos na bumaba sa lupa? Hoy, wala man lang kaming sinabar sa bahay. Dadalhin ka muna ni Kuya sa ospital. Siyang-siyang, hindi ba't nasa business trip ka? Bakit kayo magkasama? Kailangan ko pa bang sabihin iyan ng harap-harapan sa iyo? Buntis ka? Kung ganoon, kanino ang bata? Siyempre, kay Young Master Shi ang bata. Palagi kang mukhang kawawa at amoy pawis. Nasisuka ako sa iyo. Kung alam ko lang na mabubuntis agad ako, sana ay hindi na ginamit ni Young Master Shi kahapon ang sasakyan para habulin ang kapatid mo. Anong sinabi mo? Sinasabi mong sinadya ang aksidente ng kapatid ko. Sinadya ko siyang sagasaan gamit ang kotse. Anong magagawa mo? Walang hiya ka, masamang tao.
Anong ginagawa niyo? Kung mag-aaway kayo, doon kayo sa labas. Bakit hindi pa ninyo binabayaran ang bayarin para sa pasyente? Magsisimula na ang operasyon ngayon din. Saan naman siya kukuha ng pera? Para mapagtapos ang kapatid niya sa pag-aaral, nahiram na niya lahat sa mga kamag-anak at kaibigan. Ngayon, mas mahirap pa siya sa pulubi. Ganun ba? Ganoon pala yon. Pwede naman akong magpahiram sa iyo ng pera, pero kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Oo nga, lumuhod ka at humingi ng tawad. At gamitin mo ang card na ito ng kahit kailan. Napakagandang pagkakataon nito. Kapag nagdalawang isip ka pa, ang kapatid mo, mawawala na siya ng tuluyan. Teka, may nakalimutan pa akong isa. Kailangan mo ring sabihin ang, "Salamat dahil niloloko niyo ako ni Xiang. Napakalaking karangalan nito." Ikaw, Hoy, ililigtas mo pa ba ang kapatid mo o hindi? May nakalimutan pa pala akong sabihin. Kailangan mo ring sabihing, "Salamat dahil pinagtaksilan mo ako at isang malaking karangalan nito." ikaw? Hep, ayaw mo na bang iligtas ang kapatid mo? Salamat Batang Master Yu sa pagtataksil sa akin. Isang malaking karangalan po. Ito ay ang Sinabar. Ang sinabar na pulseras ko. Pulutin mo na agad ang card. Pinulot mo lang ang walang kwentang perlas. Talagang nakatadhana kang maging mahirap habang buhay. Aking Diyos ng kayamanan, bakit ang malas mo dito sa mundo ng mga tao? Ikaw ba ang Diyos na nasa panaginip ko? Aking Diyos ng kayamanan, bakit ba naging napakahirap ng buhay mo sa mundo ng mga tao? Ikaw ba yung diwata sa panaginip ko? Ako ang iyong matalik na kaibigan, si Fuxing. Hindi lang ako ang isang diwata, dahil isa ka ring diwata. Ikaw si Diyos ng kayamanan. Ano lang ba ang halaga ng perang ito sa iyo? Ihahampas ko ang card na ito sa mga mukha nila. Huwag mo na akong lokohin. Sa sobrang hirap ko, paano naman ako magiging si Diyos ng kayamanan? Magtiwala ka lang sa mga sinasabi ko. Sa tingin mo ba ay nakikita nila ako? Ano? Anong ginagawa mo? Hindi ko kailangan ng pera. Ibibigay ko na lang sa inyong dalawa ang baryang ito, pambili nyo ng puso ng baboy para tumalino naman kayo. Ano, pinapairal mo na ba ang pride mo ngayon? Ganyan na lang ba kababa ang halaga ng buhay ng kapatid mo? Dahil lang sa pride mo, hahayaan mo na lang bang mawala ang kapatid mo? Bitawan mo ako. Kapag hindi ka tumigil, kahit isang sentimo, ay wala akong ibibigay sa'yo. Hindi mo ba ako maintindihan? Sinabi ko nang hindi ko kailangan ng pera mo. Mayroon akong sariling pera para iligtas ang aking kapatid. Anong pilit mong pinapatunayan? Tingnan nga natin kung magkano ba talaga ang laman ng card mo. Kahit wala nang laman ng card na iyan, nagpapanggap ka pa ring mayaman. Nakatanggap ng $100,000. Nakatanggap ng $100,000. Paano mangyayari yon? Imposible. Inubos ko na ang lahat ng laman ng card niya. At sa sobrang ikling panahon, paano ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Ang isang taong walang pera na biglang yumaman, siguradong kung ano-ano na ang ibinenta sa katawan niyan. O baka naman may ninakawan ka ng bank card? Sumuko ka na lang sa mga otoridad para hindi na lumala. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng maigi kaninong bank card ba ito? Siyang. Ang iwan ako ang pinakamalaking pagkakamali mo. Anong paki ko? $100,000 lang yan, di ba? Akala mo ba, isa akong mangmang na taga-probinsya? Naglabas ka lang ng $100,000 at iniisip mo bang luluhod ako sa harap mo at magmamakaawang makipagbalikan sa akin? Pagpasensyahan mo na siya, hindi naman siya anak mayaman, kaya ang $100,000 para sa kanya ay isa ng napakalaking halaga na parang panaginip. Napakalaking halaga? Ang laman ng card ko ang tunay na napakalaking halaga. Hibang na ba ang boyfriend mo? Ang lakas pa rin ng loob niyang magyabang. Sige, kung ang card na ito ay may matira pang $100,000, tatawagin kitang amo ko at sasabihin kong nagkamali ako sa iyo. O sige, ihanda mo na ang lalamunan mo. Nakatanggap ng $100,000. Ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ba sabi mo ay sobrang hirap lang niya?
Bakit nakakapaglabas siya ng 200,000 dolyar ng ganoon lang kadali? Tawagin mo na akong lolo ngayon din. Hindi ba't sabi mo ay mahirap na mahirap lang siya? Paano siya nakapaglabas ng 200,000 dolyar ng ganoon kadali? Tawagin mo na akong lolo. Paano ka nagkaroon ng ganyan kalaking pera? Nabenta ba ang bahay niyo? Imposible ito. Siguradong ninakaw mo ang perang iyan sa akin? Isoli mo iyan sa akin ngayon din. Kundi ay tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka ng pulis, tumawag ka na ngayon din. Kung wala kang ebidensya na ninakaw ko ang pera mo, huwag mo akong sisisihin kung baligtarin kita at kasuhan ka ng paninirang puri. Saka isa pa, hindi mo man lang alam kung magkano ang laman ng card. Tapos may kapal ka pa ng mukhang sabing sa iyo iyan? Ikaw, Teka. Maayos ang anggulo na ito. Pati ang ekspresyong iyan ay mukhang matindi. Isang mayaman na nanggugulo sa loob ng ospital. Sa tingin mo, kapag i-post ko ang videong ito, siguradong magugustuhan ito ng mga tao. sino ka ba sa tingin mo? Ibigay mo sa akin ang cellphone na iyan. Isa lang akong taong hindi matanggap ang ginagawa mong kamalian. Akin na ang cellphone na iyan. Tingnan mo, dahil sa ginawa mo, nasend tuloy ang video. Walang hiya ka. Tigil. Nagagawa niyo pang gumawa ng gulo rito sa ospital. Kapag nakuha ko na ang una order, babalik ako para parusahan kayong lahat. O group. Welcome. Welcome sa mga bago nating fans. Huang and Hao, pwede rin po kayong mag-abot ng kahit na simpleng munting regalo. Pwede niyo po itong i-click? Sino bang minamaliit nyo? Gusto ko lang maranasan sa buong araw na ito kung ano ang pakiramdam ng maging isang top donor. Salamat po sa mga bagong fans na pumasok sa livestream. Huang and Hao, pagkapasok pa lang ay nagbigay na agad ng isang malaking airplane. Salamat, love you baby. Chumi. Fan ko si Huang and Hao. Hindi ka kaya nagkamali ng pinasukan na livestream? Honey, naliligaw ka yata. Balik ka na rito. Hindi naman naliligaw si Enhao baby big brother. Gusto mo bang magregalo ng isang carnival para patunayan ito? Bilang inyong Diyos ng kayamanan, pagbibigyan ko ang hiling nyo. Bibigyan kita ng isang carnival. Wow, ang galing! Huang Enhao baby, napakahusay mo talaga. Salamat top donor, salamat baby. Napakatalas talaga ng paningin mo. Mahal kita, Mua. Kuya Hao, gusto ko rin ng carnival. Bigyan mo rin ako. Ikaw? Pasensya na, pero hindi ka muna bibiyayaan ng Diyos ng kayamanan. Maraming salamat sa inyo, top donor at Huang Enhao. Kapag natalo, dapat tumahol na parang aso ah. Wow! May ganito pala kasayang laro? Si Huang and Hao ay hamak na delivery driver lang. Akala mo naman ay nakahanap ka ng kayamanan? Ha? Magkakilala kayo sa labas? Hindi naman pala siya nagre-regalo sa iyo. Huwag na nating pahabain, dapat mong harapin ang pagkatalo mo. Tumahol ka na parang aso, bilisan mo. Wag kayong mag-unfollow po. Maglaro pa tayo ng isa pang round. Kapag natalo ako, hindi lang ako tatahol, gagapang pa ako na parang aso. Sandali, huwag mo muna akong i-unfollow. Pusta tayo uli. Kapag natalo ako, hindi lang ako tatahol gaya ng aso, gagapang pa ako gaya ng aso. Sunod-sunuran ko lang si Huang and Hao. Imposibleng hindi ko siya mapaikot. Siguraduhin mong wala nang bawiuan sa pagkakataong ito. Top 1 Big Brother, ikaw na ang bahala. Huang and Hao, hindi ba't gusto mo akong pakasalan? Ngayong araw, regaluhan mo ako ng 200,000 dolyar. At kapag nanalo tayo sa PK, iisipin ko kung pakakasalan kita. Bakit ba nagpabulag ako sa iyo noon? I-unfollow na kita. Huang and Hao, wala kang kwentang? Kuya Hao, huwag mo muna akong i-unfollow. May ipapakita akong palabas sa iyo. Sisiguraduhin kong hindi mo pa ito nakikita. Anong ginagawa nito? Magsasayaw ka ba ng malaswa? Wala lang iyon. Big Brother, huwag mong itigil ang pagbigay ng regalo, isasayaw ko ang kahit anong gusto mo. Kung may gusto kang makita, mag-comment ka lang sa baba. Kuya Hao? Halika na rito. Kahit wala ka pang suot sa harap ko ngayon, hindi pa rin ako titingin sa'yo. Kung alam ko lang na ganito kayaman si Huang and Hao, dapat noon pa ay itinago ko na ang tungkol kay Young Master Shi. Maliit na sando na lang ang suot mo, tignan natin kung paano ka palalaban. Kuya Hao, hindi naman nakakaaliw ang panonood ng sayaw. Pumasok ka sa live room ko, at dito, maglaro tayo ng mas matindi. Kuya Hao, anong maganda sa panonood ng sayaw? Pumunta ka sa livestream ko, at tayo ay todo-todo na. Napakawalang hiya mo. Gusto mo bang maban? Congratulations kay host Xiang sa pagkakaban ng 14 na araw.
Sayang naman at hindi ko na makikitang tumahol na parang aso. Salamat sa aking taga-suporta na si Top Donor. Love you. Mwah. Ganito ba ang pakiramdam na pinag-aagawan ng mga asawa? Mga tauhan, pabayaang mabulok sa kulungan si Lady-in-Waiting Xiang. Hahaha. Hello? Ang layo ko na ngayon sa city. Hindi pa ako kumakain mula kaninang umaga, kaya sobrang sakit na ng tiyan ko. Hello? Nandito ako sa lugar na napakalayo sa sentro ng lungsod. Hindi ako nakapagmerienda kaninang umaga, kaya sobrang sakit ng tiyan ko ngayon. Pakidala na agad dito ang gamot sa tiyan. Bibigyan kita ng tip. Sige po, walang problema. Pakisenda lang po sa akin ang location nyo at bibilhan din kita ng tubig. Sige. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Okay lang ako. Konting tiis na lang, nandito na ako, nagmamadali na. Huwag kang mag-alala, malapit na ako. Miss, ikaw ba ang nag-order ng delivery? Oo, maraming salamat ha. Ikaw! Walang anuman, hi, masaya na ako na nakatulong sa iyo. Yung pangako ko palang tip sa iyo. Wag na po, hindi na kailangan. Gusto ko lang talagang tumulong, tinulungan mo rin naman ako sa ospital noon. Napakabuti mo palang tao. Kung ganoon, bukas ay tulungan mo uli ako sa isa pang bagay ha. Pumunta ka sa address na nakasulat dito sa business card. Ito po. Po. Sige po kung ganoon. Mauna na po ako dahil marami pa akong gagawin. Sige. Paalam po. Magandang araw. Pinapunta ako rito ni Miss Oo para hanapin siya. Wala rito si President O. At isa pa, ang ating President Au ay hindi basta-basta nakikita ng kahit na sino lang. Nandito ako para kay President Wu. Kayo po siguro ang mahalagang bisita na sinasabi ni President Au. Pasensya na po, kamamatay lang niya para sa isang mahalagang lakad. Halika po, dito po kayo maupo. Kaya pala ang baho rito, dahil pala sa mabahong delivery driver na ito. Umalis ka na rito, hindi ito lugar para makigamit ka lang ng aircon. Ayusin mo ang pananalita mo. Si President Au mismo ang nag-imbita sa akin dito. Inimbita ka ni President Au? Nakakatawa naman yan. Ano bang tingin mo sa sarili mo? At ikaw na sekretarya, paano ka ba magtrabaho? Hinahayaan mo lang umakyat ang mga ganitong klase ng tao. Kapag nalaman ito ni President Au, tiyak na si Sante ka. Sabi ko na nga ba, mukhang pulubi. Delivery driver lang pala talaga. Anong sinasabi mong mukhang pulubi? Kung hindi lang ako pinakiusapan ni President Au na pumunta, hindi ako pupunta rito. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng guard. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Kapag ginalit mo ako, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na sweldo sa loob ng isang buwan? Lalayas ka ba o hindi? Sino ang nagpapalaya sa mahalagang bisita ko? President O. Lalayas ka ba o hindi? Sino ang nagsasabi sa panauhin ko na lumayas? President Au. Sekretarya Chen. Sa tingin ko kahapon ay malinaw kong sinabi sa iyo na asikasuhin mong mabuti ang bisita ko. Ganito ba ang paraan mo ng pag-aasikaso sa kanila? Ikaw ang dapat lumayas. President O, hindi ba siya ang espesyal ninyong bisita? Pasensya na po, President Au. Patawarin niyo po ako, huwag niyo po akong tsigihin sa trabaho. Ikaw pala si President Au? Isang pagkakamali lang po ang nangyari noong nakaraan, huwag mong hayaan ang hamak na delivery driver na iyan na makasira sa ating pagtutulungan. Wala akong balak makipagtulungan sa mga taong dahil lang may kaunting pera, ay ginagamit na ang kapangyarihan para mang-api. Sekretarya Chen, nasaan ang iyong air freshener? Kung hindi mo mapapaalis ang mga dapat nang lumayas. Gusto mo pa bang ituloy ang trabaho mo bilang sekretary? Ha? Isa ka lamang anak sa labas na hindi kinikilala ng pamilya mo. Kung ayaw mong makipagtulungan sa akin, doon na lang ako lalapit sa kuya mo na si Oh Xiaohu. Layas. Lumayas na kayo agad. Bilis, lumayas na kayo. Salamat sa pagtulong sa akin kahapon. Nagpasalamat ka na, kahapon. Ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag ngayon ay... Oo. Malapit na ang piging para sa kaarawan ng lolo ko. Paano kaya kung magpanggap kang boyfriend ko at sumama ka sa akin? Anong sabi mo? Ako? Magpapanggap na boyfriend mo? Anak, sa labas ka lang at kung ano-anong klaseng tao ang dinadala mo rito sa bahay. Wala ka talagang kahihiyan. Huwag kang tumahol kung mabaho ang bibig mo. Pati kinain ko kahapon ay parang isusuka ko na. Anong klaseng galing ang manakit ng babae? Bitawan mo ako. Wala kang karapatang kausapin ako. Tama na yan. Bakit ba kayo nag-aaway? Nakakahiya kayo. Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang aking fiancé na si Huang Enhao. Ang probinsyanong ito, siya ang magiging fiancé mo. Si President Guo, ang itinakda ko na maging asawa mo sa hinaharap. Lolo,
Hindi ko matatanggap ang areglong kasal na iyan. Para lang mabawi ang lugi ng kumpanya sa Southeast Asia, ay ibebenta niyo na ako? Kung gagawin niyo po ito, maghanap na lang po kayo ng ibang apo. Suwail ka. Lolo, sinabi ko na po sa inyo noon pa. Isa siyang traidor na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung hindi ka makikipaghiwalay sa probinsyanong iyan, huwag mong asahang magiging bahagi ka pa ng pamilya O at huwag na huwag kang aasa na makakakuha ng kahit isang sentimo sa mana ng pamilya O. E di huwag. Wala akong pakialam. Tutal naman ay hindi niyo ako gusto. And how, tayo na. Dahil nandito na rin tayo, para sa kaarawan ni Grandpa O, dapat ay magbigay din tayo ng regalo. Ikaw na lalaking hampas lupa, anong magandang bagay ang maibibigay mo? Nakita na ng lolo ko ang lahat, kaya wag mo nang ipahiya ang sarili mo. Ipakita mo na iyan, baka masira pa ang paningin ng lolo ko. Umalis ka na dito. And how, pabayaan mo na lang sila. Mukha silang pera, hindi nila pahahalagahan ang iyong kabutihan. Sandali lang, gusto kong makita kung gaano talaga kalalim ang pagkakaibigan nyo. Hindi ba't mumurahing gamit lang ito? Hahaha, lahat ng uri ng mamahaling kayamanan ay nakita na ng lolo ko. Tingin mo ba magugustuhan niya ang bagay na ito? Hindi ba, lolo? Ang halaga ng isang regalo ay nasa pagitan ng nagbibigay at tumatanggap. Hindi pa nga nagsasalita si Grandpa O. May karapatan ka bang sumingit? Magpapatuloy pa ako sa pagpapalago ng pera. Ngunit, may maliit akong layunin ngayong taon. Ang kumita ng $1 bilyong. Lolo, 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 lolo po. Grandpa O, nagustuhan niyo po ba ang regalong ito? Gusto ko, gustong gusto ko. Ito na ang pinakamagandang regalo sa kaarawan ko, sa buong buhay ko. Lolo, kailan pa kayo naging walang alam sa kalidad? Nagugustuhan niyo pala ang mumurahing gamit na ganito. Wala kang karapatang magsalita rito. Para sa bidding ng pagpapatayo ng mga bahay sa susunod na buwan, isasama ko kayong lahat sa kani-kaniyang mga lugar. Kapag nanalo kayo sa bidding, magiging mga vice president na kayo ng main company. Gusto mo ba ang style na ito? Opo. Tinitingnan ko lang po. Masyadong mahal ito at hindi natin kayang bilhin. May pera na si Kuya ngayon. Bibilhin ko para sa iyo ang kahit anong magustuhan mo. Huwag kayong humawak basta-basta. Kapag nasira iyan ay hindi nyo mababayaran. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha ang VIP card na iyan. Tingnan muna natin. Kung maayos ay bibilhin natin. Alis na po tayo. Ang $220,000 ay pambili na ng kotse. Huwag magpanggap na mayaman kung wala namang pera. Mura lang ang suot ninyong damit. Mura rin ang inyong pantalon. Mukha kayong hamak sa paningin ko. Hindi ko alam kung paano nyo nakuha ang kapal ng mukha na pumasok dito at balak nyo pang bumili ng bag. Ninakaw nyo lang siguro ang VIP card na iyan. Gagawin ko ang lahat para malugi ka sa mga bibilhin mo at hindi ka magkakaroon ng kahit anong swerte sa pera. Hais, mukhang nasisiraan ka na rin pala ng bait. Kung hindi kayo bibili, lumabas na kayo. Sino ang nagsabing hindi? Bibili ako. Kukunin ko ang bag na ito. Dapat sa amin ang bag na ito, kami ang unang kumuha nito. At ano naman ngayon? Kung sino ang makahawak, siya ang may-ari. Ibabalot ko na po agad para sa inyo. Hais, huwag nyo nang antalahin ang bayad ko. Mga wala namang pera. Sandali, hindi mo ba alam ang patakaran kung sino ang nauna? Nagustuhan ito ng kapatid ko, bakit kailangang ibigay muna sa kanya? Bakit kamo? Dahil VIP ako ng shop na ito. Kailangang pumila kung gusto mong bumili ng mga limited edition, hindi ba? Kung gusto mong magmukhang mayaman, ayusin mo muna ang itsura mo at gumastos para sa gamit mo. Magsasaka. Hoy. Ano? Naubos ang lahat ng pera ko sa stock market? Ang bag ko. Bobo ka talaga. Ayoko na nito kapag nasira ito. Ibigay na iyan sa mga dukhang iyan. Wala akong hinawakan diyan. Ayusin mo ang problema mo. Nagkamali talaga ako noon at tinulungan pa kitang maging sikat. Ibabawi ko ang lahat ng pera na ginamit ko para doon. Ikaw ang top supporter na si Big Brother? Pasensya na po, Big Brother. Patawad po, nagkamali ako. Hindi ko po dapat kayo inagawan ng bag. Pasensya na po talaga. Si Big Brother. Hi. Fuksing, lumabas ka rito, dali! Bakit? Anong nangyari? Hoy, may tatanungin sana ako sa'yo.
Kagabi kasi, hindi nakakuha ng malaking pera ang sales agent, gumana ang hiling niya, pero yung perang ginamit ko para sa pag-boost ay naibalik lang. Bakit ganoon? Bakit hindi pa rin ito gumagana? Hay, akala ko naman kung anong seryosong bagay na. Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo dahil hindi mo pa nababawi ang iyong anyong immortal. Isang beses ka lang pwedeng gumamit ng kapangyarihan sa isang araw, kaya tipirin mo ang paggamit nito. Ang dami namang bawal. Kailan ko ba mababawi ang aking pagiging immortal? At mauunawaan ang tunay na diwa ng Diyos ng kayamanan? Sobrang hirap naman nito. Dapat mo itong matuklasan ng mag-isa. May gagawin pa ako sa langit, bye-bye. Isang probinsyano at isang anak sa labas. Talagang itinadhana kayo para sa isa't isa. Ano, magkakampi na ba kayong dalawa? Kung ayaw sa akin ni President Xiaolu, siguradong may papatol pa rin naman. Tama, dahil hindi naman mawawalan ng langaw na dadapo sa dumi. Pareho lang pala kayong mabaho ang ugali. Tamang-tama ang tambalan nyo. Huwag mo nang pansinin ang babaeng iyan. Ang tapang lang ng apog niya, pero wala namang ibubuga. Kapag naging vice president na ako, siya ang kauna-unahang tatanggalin ko. Noong nakaraan na pinasisilip ko sa iyo ang pinakamababang presyo ng kanilang bid, nakuha mo ba? Siyempre naman, dahil ako mismo ang kumilos, paniguradong hawak na hawak ko na sa leeg ang si Huang Enhao. Ngayong ako na ang kikilos, siguradong si Huang Enhao ay hindi makakaligtas mula sa aking mga kamay. Nga pala, bago magsimula ang susunod na bidding, siguraduhin mong ang bidding document ni O Xiaolu ay hindi makakarating sa venue. Naintindihan mo ba? Masusunod po, President O. Hayaan mo na. Huwag mo nang habulin. Tutal, wala naman masyadong importanteng bagay sa bag ko. At saka ang bidding document naman ay hawak mo. Sige. Tara na. Ha? Nakalak ang pinto. Siguradong si Oh Xiaohu ang may gawa nito. Gusto niyang siguraduhin na bago pa magsimula ang bidding, ay hindi na tayo makapasok. Ay. Naku, wala ring signal ang phone ko. Anong gagawin natin? Wala rin sa akin. Masyado ring liblib ang lugar na ito. Kahit sumigaw ka ay walang makakarinig sa iyo. Malapit na ang oras ng bidding. Sa totoo lang, hindi ko naman talagang gustong maging vice-presidente. Gusto ko lang patunayan ang kakayahan ko. Ngayon paano na kami ni Mama? Huwag ko na nga lang isipin ito. Magsisimula na po ang pagbubukas ng bidding. Meron pa bang gustong magpasa ng bid? President Wu, huwag po kayong mag-alala. Sa ngayon silang dalawa ay nakakulong ng mahigpit. Walang makakatakas kahit isa man sa kanila. Hintay nating matapos ang bidding, saka natin sila pakawalan para makita niya ang pagdiriwang ko bilang vice president. Sige po. Malapit na ang oras para sa paglalabas ng resulta. Kung wala na ay idedeklara ko na. Heto pa kami. Kung ganoon, ay magsisimula na tayo sa anunsyo ng mga bid. Xiaolu Construction Co. Lita D. 150 milyong dolyar ang halaga ng bid. Hindi ba sabi mo ang pinakamababang presyo nila ay 120 milyong dolyar lang? Siguradong 120 milyong dolyar ang nakita ko. Xiaohu Construction Co. Lita D. 111 milyong dolyar ang bid. Pagbati sa Xiaohu Construction Company dahil sa panalong bid. Pagbati rin sa iyo, President Wu. Pero dahil nanalo ka sa presyong iyan, siguradong sasakit ang ulo mo. Ano kaya ang sasabihin ni Lolo kapag nalaman niya ito? Bibigyan ka kaya niya ng posisyon bilang vice president o bibigyan ka niya ng palo mula sa baston niya? Ha ha ha. Ang lakas ng loob nyo. Pinagtulungan nyo akong paglaruan. Ha ha ha. May lakas talaga kayo ng loob na pagtulungan ako? Dahil masyado na kayong naging gahaman, talagang sinadya nyo kaming talunin sa bid price. Ginamit lang namin ang plano nyo laban sa inyo? Sumabay lang kami sa agos? Anong ginagawa mo rito? Ay, hindi ba pwedeng na-miss lang kita? Talaga ba? Kuya Hao, kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Simula ngayon ay mananatili na ako sa tabi mo, hindi na ako aalis. Mapapatawad mo ba ako? Ganoon ba? Sige. Hintayin mo ako rito. Gagamit lang ako ng banyo. Sige.
Ang masamang ugali ay mahirap nang mabago. Narinig mo na ba iyon? Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Ay oo nga pala. Nakalimutan kong may gagawin pa pala ako ngayon. Sa susunod na lang tayo magkita. Congratulations po, President Au. Congratulations, President O. Magiging Vice Presidente na si President O. Huwag niyo kaming kakalimutan, ha? Bakit mo ako sinaktan? Kahit nagkamali ako sa pagsulat ng halaga, nanalo pa rin naman kayo sa bidding. Kami, hindi ba tayo ang nanalo? Kayong dalawang tanga. Ang sabi ng isa, kontrolado na ang lahat. Ang sabi naman ng isa, walang makakalusot na kahit ano. Tapos ano na ang nangyari ngayon? Hindi ako nagkamali. Sigurado akong nakita ko ay $120 milyong. Tama po, President Wu. Napaka-misteryoso nito. Talagang tiningnan ko ang lugar na iyon. Kung walang magbubukas ng pinto mula sa labas, hindi sila makakalabas. Hinding-hindi. Maliban na lang kung Maliban na lang sa ano? may mahika sila. Hoy, sigurado ka bang anghel ang kaibigan mo? O baka naman parang mga tayka na may inaalaga ang maligno? Sige na, ikwento mo naman sa akin. Isa siyang maswerteng bituin na biyaya ng langit. Tapos tatawagin mo lang siyang maligno? Siguradong magagalit siya kapag nalaman niya ito. Yung kakayahan niyang tumagos sa pader. Napaka-magic talaga. May paraan ako, kaya huwag kang matakot. Ano na naman kailangan mo? Nakulong kami dito sa loob. Matutulungan mo ba kaming makalabas? Sino ba ang kinakausap mo? Matutulungan tayo ng kaibigan ko na makalabas. Sa totoo lang, kung makakalabas man o hindi, wala naman na itong masyadong pagkakaiba. Huwag mong masyadong bigyan ng pressure ang sarili mo. Hindi naman ako pinapahalagahan ni Lolo at matagal ng ganyan ang sitwasyon namin. Sabi ng kaibigan ko, kailangan nating magyakap para sabay tayong makalabas dito. Ano? Kayang-kaya ko yan. Nakakalabas na talaga tayo. Bilis, pumunta na tayo sa bidding conference. Tara na! Pero ano man ang mangyari, utang ko ito sa iyo. Kapag nalaman ni Lolo na ako bilang second bidder ang nakakuha ng proyekto, siguradong matutuwa siya ng husto. Ganito na lang, gusto mo bang sumama sa akin pa uwi para makilala si Lolo? Ha? Oo. Ikaw na walang kwentang bata ka. Kung hindi dahil kay Xiaolu, ang ganito kalaking negosyo ay mapupunta na sa kamay ng iba. Ginamitan niya lang naman iyon ng pandilin lang. Lolo, hindi mo naman siguro talaga balak na ibigay sa kanya ang posisyon bilang vice president ng kumpanya, di ba? Hindi ko akalain. May talento ka pala talaga sa negosyo, katulad mo ako noong kabataan ko pa. Salamat po sa papuri, Lolo. Simula ngayong araw, lumipat ka na muli sa pamilya O para tumira. Matandang Master O? Hindi ba't sinabi niyo na kung sino ang makakuha ng proyektong ito ay siyang magiging vice president? Malinaw naman na si Xiaolu ang. Manahimik ka nga. Ano namang kinalaman mo sa mga usapin ng pamilya namin? Isa ka lang namang hamak na delivery driver, tira-tirang itinapon na ng ibang babae. Tapos dinala mo pa siya pabalik. Wala ka bang isip? Ano naman kung delivery driver ako, nagtatrabaho ako ng marangal gamit ang sariling kakayahan, hindi tulad mo, na dumedepende lang sa mayaman mong pamilya? Hayaan mo na. Sa pagitan ng pagiging vice president at paglipat sa bahay, pipiliin kong bumalik sa bahay natin. And how? Samahan mo akong ayusin ang mga gamit ko. Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Noong pinabalik kami rito ni Lolo kahapon, naaalala kong nandoon ka naman. Bakit parang nakakalimot ka na agad? Nay, wag mo na siyang pansinin. Halika na. Sumusobra na ang yabang mo. Pinalilipat kita rito, pero hindi kasama ang walang hiyang babaeng ito. Lolo! Papa! Wag mo akong tawaging papa. Lolo. Tay! Wag mo akong tawaging tatay. Dugo ka pa rin ng ating pamilyang pamilya. Oh, kaya hinayaan kitang bumalik. Kaya huwag kang mapagmataas. Kung nasaan ako, dapat nandoon din ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kagustuhan ni nanay na bumalik ako sa pamilya Aw, hindi ko pagkakainteresan ang lugar na ito. Xiaolu, bata ka. Bakit ganyan ka makipag-usap sa iyong lolo? Dahil yan sa turo mong babae ka, nakuha mo pang magkunwari dito. Lolo, sobra ka na. Bakit niyo sinasaktan ang nanay ko? Kung gusto ninyong pumasok sa pamilya, Aw, dapat handa kayong maparusahan. At ikaw naman, huwag mo akong subukan. Tatanggapin kitang manatili sa tabi ni O Xiaolu bilang isang masunuring bata. Pero huwag mong isipin
na balang araw ay ikaw na ang masusunod dito. Ang tungkod ay ginagamit sa paglakad, hindi para ituro o gamitin sa pananakit ng kapwa. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang ganyang ugali ay malas sa pera. Isang hamak na taga-probinsya lang ay tuturuan pa ako? Dahil ba kasama mo si Oh Xiaolu? Akala mo kung sino ka ng mataas? Mga tauhan. Parusahan siya. Hoy, tigil na. Huwag niyo na siyang saktan. Hindi na ako babalik sa pamilya O. Pakawalan niyo si Enhao. Sige, kung gusto mong lisanin ang pamilya O, nariyan ang pinto. Kung aalis ka, isuko mo muna ang lahat ng shares na hawak mo. Tama, iwan ang pamilya O at isuko ang shares. Iyon ang totoong pag-alis. Hindi ko kailangan ang shares ng pamilya O. Anong klaseng kaibigan to? Tuwing tinatawag siya, palaging may nasasaktan. Anong klaseng kaibigan iyon? Palagi na lang akong napapahamak tuwing tinatawag ko siya. Bakit ba ang malas mo? Naapi ka na naman ng ganyan. Kaya nga, may paraan ba para matulungan ako? Alam ko namang magrereklamo ka. Ito ang mahiwagang perlas na nakuha ko mula kay Diyos ng pakikidigma. Ilagay mo lang ito sa iyong bibig at magiging malakas ka laban sa lahat. Itago mo itong mabuti, aalis na ako. Huwag mong ibigay sa kanila. Enhao, kamusta ka na? Huwag kang mag-alala, maayos lang ako. Huwag mong ibigay ang mga share. Ayan na, lumalabas na ang tunay na kulay. Bakit? Natatakot ka ba na kapag naibigay na niya ang shares, ang pangarap mong maging rich son-in-law ay biglang maglaho? Rich son-in-law, hindi ko yan kailangan. Dahil ako mismo ang mayamang pamilya. Ha 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 ha. Lolo, tingnan niyo po, ang taong ito, hindi ba't parang baliw na siya? Dito sa pamilya O, nagmamalaki kang mayaman ka? Huwag mong isiping may ilang daang libong dolyar ka lang ay mayaman ka na. Ang halagang iyan, hindi pa sapat pampasweldo sa mga katulong namin dito sa pamilya O. Laging may masihigit pa. Huwag kang masyadong kampante. At huwag kang tumingin sa iba ng napakaliit. Mababaw talaga ang tingin ko sa'yo. Bukas na bukas ay pupunta ako sa bundok kanluran para bumili ng isang marangyang villa. Ang lugar na iyon ay hindi para sa mga taong tulad mo. Pumunta ka doon at nang makita mo. Sige, sakto at gusto ko na ring lumipat sa mas magandang matitirhan. Napakalakas ng loob mo. Kapag nakabili ka ng bahay doon, ako mismo sa pamilya Au ang tatanggap sa mag-inang iyan. Pakipakita po ang inyong VIP card. Anong identity card? Nandito ako para bumili ng bahay. Pasensya na po, pero expired na ang inyong VIP card. Paano nangyari iyon? Paanong naging posible? Sige, sasabihin ko sa iyo kung bakit dahil tinanggal na ni Lolo ang lahat ng pribilehiyo mo. At pati ikaw, hampas lupa. Akala mo ba talaga nakahanap ka na ng mapagkakapirahan? Tingnan mo ngayon, hindi ba nakakatawa? Ha ha ha. Tama. Wala siyang kasing talas ng paningin natin. Hangal, bitawan mo ako. Ang Diyos ng digmaan ay tunay na Diyos ng digmaan. Ako ay hindi papatol sa taong probinsyano na gaya mo. Tara na. Magkano ang paggawa ng VIP card? Hindi ito isang ordinaryong opisina ng bentahan. Gusto ko kumuha ng VIP card. Magkano ba ito? Hindi ito basta-bastang sales office lamang. Maghanap na lang kayo ng ibang matitirhan sa iba? Wala na nga kayong pera. Nagyayabang pa kayo. May nakasulat ba sa noo ko na wala akong pera? Dahil ba mukha akong mahirap manamit? Wala na akong pera? Masyado kayong mapagmataas at mapangmata sa kapwa. Sabihin mo na lang kung magkano. Masyado ka na yata nalululong sa laro. Nag-aalala ako na baka pati sa mga laro mo ay wala ka ring ganoon kalaking pera. Ayaw ko talaga sa mga taong nagpapanggap na katulad mo. 5 milyong dolyar iyon. Hampas lupa. 5 milyong dolyar para sa isang VIP card? Hayaan mo na. Sige na. Huwag na tayong tumuloy. Kapag mayaman ka, lahat ay gustong lumapit sa iyo. Pero ngayong mahirap ka na, parang gusto ka na nilang lahat na tapak-tapakan. Tara na, isasama kita sa apartment ko para doon na lang bumili ng bahay. Hanggat ang problema ay kayang resolbahin ng pera, hindi iyan maituturing na problema. Kaya kong bilhin ang bahay na ito para makabalik kayo ni tita sa pamilya. Oh, hayaan mong ako na ang bahala rito.
Kapag nakikita ko ang pagmumukha mong parang walang alam sa mundo, talagang natatawa ako. Gusto mo talagang mapahiya bago ka tumigil. Isa ka lang namang bantay rito. Ngunit ang lakas ng loob mong magyabang at nang hahamak ka pa ng mga taong mas mahirap sa iyo, talagang ikinakahiya kita. Kukuha ako ng card na ito ngayon din at ang unang gagawin ko ay ang tanggalin ka sa trabaho. May lamang 5 milyong dolyar ito. Tara na, kukuha na tayo ng card. Sandali lang, may card machine ako rito. Kung talagang may ganito kalaking pera ang card na iyan, patutuluyin kita sa loob. Tara, iproseso na natin ang card. Sandali, may card reader ako rito. Kung talagang may ganito kalaking pera sa card na iyan, hahayaan kitang pumasok. Pasensya na po, kasalanan ko ang lahat. May mga nasabi po akong hindi dapat, pero sana po ay huwag ninyong hayaang tanggalin ako ng boss sa trabaho. Sige na, ayos na yon. Pasensya na po talaga, pasensya na. Ginagamit nyo lang ang pangalan ng pamilya O para lang makapasok dito ng walang kahihiyan, no? Hemp, sa bagay, apo ka naman ni Lolo. At kung ipipilit mong pumasok, hindi ka naman talaga nila mapipigilan. Pasensya na, pero hindi kami kasing kapal ng mukha mo. Si Enhao ay gumastos ng 5 milyong dolyar na membership fee para makapasok. May 5 milyong dolyar siya. Pero kung saan-saan nagde-deliver ng pagkain, baka nanloloko lang siya ng mga mayayamang babae, o kaya naman ay kung kano-kano nang hihiram ng pera. Pinapayuhan kita. Mag-ingat ka. Sa usapang ganda at pangangatawan, hindi ka mananalo sa akin. Pagdating sa pamilya, mas lalong malayo ang agwat mo sa akin. At pagdating sa yaman, alam nyo na ang sagot. Kahit saan mo tingnan, wala kang binatbat sa akin, maging sa talino ay mas lamang ako. Kaya naman ang bagay na ito, sa tingin ko ay hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin. Ikaw? President O, eto na po ang kontrata para sa villa. Maaari na po kayong pumirma at magbayad. Pasensya na, pero nakuha ko na ang villa na ito. Ikaw at ang nanay mo, huwag nyo nang pangaraping makabalik pa sa pamilya O. Huwag kang magmadali, hindi pa tapos ang kwento. President O, pasensya na po. Wala na pong pera ang card na ito. Paano mangyayaring walang laman ang card ko? Kung hindi niya kayang magbayad, pwede ko na bang bilhin ang bahay na ito? Opo. Kahit pasabihing wala nang laman ang card ko, at totoo man iyon, ang probinsyanong iyan ay hinding-hindi makakabayad ng 10 milyong dolyar. Huwag ka masyadong kampante. President Au, kung wala po kayong sapat na pera, ibebenta ko na ang bahay sa boss na ito. Ako si Oh Xiaohu, ang panganay na apo ni Oh Group. Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang maglabas ng ilang milyong dolyar? Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi ng probinsyanong ito? Ang makina po namin, may problema po talaga ang card ninyo. May problema ang makina nyo. Ano? Gusto mo bang kumapit sa kanya? Mamaya kapag hindi niya na-swipe ang 50 milyong dolyar sa card niya, huwag kang magmakaawa sa akin na bilhin ang bahay nyo. Sir, pwede na po kayong magbayad. Sige. Eto na. Boss, pwede na po kayong magbayad ngayon. Sige. Heto. Nagtagumpay ba ang pag-swipe nila? Opo. Ngayon, ang villa na ito ay sa Ginoong Ian na. Isa lang siyang tagahatid ng pagkain. Paano siya nagkaroon ng ilang 10 milyong dolyar sa card? Paano ito nangyari? Hindi ba kayo nagkakamali? Talaga bang mayroon siyang ilang 10 milyong dolyar? Nitong mga nakaraang araw ay naghahatid lang siya ng pagkain. Sobra niya akong niloko. Sa harap niya, ano na lang ba ang halaga ni Young Master Shi? Maaari mong irekomenda ang mga high-rise na bahay sa ilalim ng inyong kumpanya kay President O. Total hindi naman siya makakapag-swipe ng ilang 10 milyong dolyar. Pero ang high-rise na bahay na ito, siguro naman ay kaya mo nang bilhin, di ba? Ang mga high-rise na bahay ay hawak ng ibang mga kasamahan ko. Maaari kong utusan ang guard sa labas para bigyan kayo ng rekomendasyon. Salamat sa pagtulong sa akin. Dahil sa iyo, makakabalik na kami ni Mama sa pamilya O. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Bumili lang naman ako ng sarili kong villa. Napakaganda mo kapag nakangiti ka. Napakaganda mo kapag ngumingiti ka. Hello, sino ito? Reunion ng magkakaklase? Sige.
Uy, alam nyo ba na nagde-deliver lang ng pagkain si Huang Enhao? Napakasipag niyang mag-aral noon. At ang taas ng mga grado niya. Pero ngayon, hamak na delivery rider lang siya. Ha ha ha. Oo, binili ko na. Nailipat ko na rin ang pera sa account mo. Ikaw, dumating ka pala. Hindi ba't ikaw ang may gustong pumunta ako rito? Kuya Hao, ikaw nga talaga yan. Hindi ko inaasahang magkikita tayo rito. Mali ako noon. Sana ay mapatawad mo na ako. Magkabati na tayo, please. Ha? Naghiwalay na tayo, wala na akong dapat pang ipatawad. Hindi ba't ikaw naman ang unang umalis? Simula noong nagkahiwalay tayo, gabi-gabi kitang iniisip at hindi ako makatulog. Noong nawala ka lang na-realize kung gaano talaga kita kamahal, hindi ko kayang wala ka. Mahal mo ako? Mahal mo lang ako dahil may pera ako? Ano naman kung mahal ko ang pera mo? Bahagi rin naman yan ng pagkatao mo. Dahil kapag may pera ka, doon mo lang mailalabas ang totoong ikaw at doon mo lang ako tunay na mamahalin. Dahil kapag may pera ka, magagawa mo kung ano ang gusto mo, mas mamahalin mo ako at hindi ka na maghihirap para lang sa pangaraw-araw na pagkain. Mahal kita. At ang pagmamahal ko sa iyo ay walang kinalaman sa pera mo. Pero nung wala akong pera, naging makasarili ka at iniwan mo ako. Bakit? Hindi ka ba makasarili? Noong wala kang pera at wala kang maibigay sa akin, nakipagrelasyon ka pa rin sa akin. Ngayong mayaman ka na, binabaliwala mo na ako. Ang galing namang umarte. Pang best actor at best actress ang acting nyo. Ang dramang ito, kung saan ang lalaki ay umunlad ang buhay at hiniwalayan ang masamang babaeng ito, napakaganda. Kuya Hao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, hindi na kita iiwan muli. Kahit maging kabit mo na lang ako, ayos lang, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Tama na. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Wala na tayong pag-asa. Kahit wala ng pag-asa, kahit isang gabi lang. Magsama ulit tayo kahit isang gabi lang. Kapag itinuloy mo pa iyan, isusuplong kita dahil sa pang-iistorbo mo. Ay, bakit ikaw ang nandito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero ikaw. Napadaan lang ako. Ha? Hindi ko akalain na ganoon ka kagaling makipaglaban. Gusto mo bang magtrabaho bilang bodyguard sa kumpanya ko? Hindi ko rin naman alam kung sinong nagpadala sa taong iyon at hindi rin natin alam kung kailan siya babalik. Maaari ba? Sige. Kung ganoon, pumasok ka na sa opisina ko bukas. Sige. Teka, may problema ba? Parang na-sprain ang paa ko. Ihahatid na kita pa uwi. Sige, tara na. Sige. Anong nangyayari? Ayaw gumana ng preno. Sirang preno? Pero... Anong nangyari? Sira ang preno natin. Sira ang preno? Kung ganoon, tumalon na lang tayo. Huwag. Sa ganito kabilis na takbo, maaari tayong mapahamak kung tatalon tayo. Ako, pinamaintenance ko lang ito noong isang araw. Bakit masisira ang preno nito? Sandali, may paraan ako. Ayaw gumana ng preno. Sino ang kausap mo kanina? Kaibigan mo ba siya? Salamat. Salamat dahil iniligtas mo na naman ako. Doon siya. Oh, Hi. Anong ginagawa nyo? Anong problema? Wala si Lolo sa bahay, tapos magdadala ka lang ng lalaki dito at may payakap-yakap pa kayo. Napakawalan nyo ng modo. boyfriend ko siya. Normal lang na makipag-date. Nasa tamang edad na ako para ipakilala siya sa pamilya. Kaya bakit ako mahihiya? At saka, napansin ko nitong nakaraan na may nakikialam sa kotse ko. Sana lang ay hindi ikaw iyon. Dahil kung hindi, siguradong pagsisisihan mo ang ginawa mo. O, sino kaya ang nakaisip ng gusto kong mangyari? Sayang at nabigo siya. Kung ako ang gumawa niyan, wala ka na sanang malay para makausap ako. Ikaw. Tara na. May tao palang kapareho ko ng iniisip na naglakas loob na sa babaeng iyon pakialaman ng kanyang kotse. Sayang at hindi siya tuluyang nawala. Nakapagtataka na wala siyang kahit anong galos.
Hindi mo inaasahan, no? Dahil sa Huang Enhao na iyan, na nakabantay sa kanya 24 oras. Laging magkadikit ang dalawang iyan. Nakakasuka silang tingnan. Hindi ko akalain na bukod sa hindi siya nahuli ng mga pinadala ko, maging ang pagputol sa preno ay wala ring epekto, napakaswerte niya talaga. Umalis na kayo. Sige po. Oh, teka lang. Yung nakita ko sa exhibit na gold ingot, siguraduhin mong kukunin mo iyon para sa akin. Sige po. Noong huli, ang nakita ko sa exhibit na iyon, yung Jinyuan Bao. Siguraduhin mong maiuwi mo yan para sa akin. Sige po. Dahil gustong hulihin ni President Wu si Oh Xiaolu, bakit hindi tayo tumulong? Kapag natuwa si President Au at makuha na niya ang kapangyarihan, maituturing na malaki ang naitulong natin sa pamamahala ng kumpanyang ito. At sigurado akong bibigyan niya ako ng titulong General Manager. Lolo, itong Jinyuan Bao na ito ay pag-aari mismo ni Diyos ng kayamanan. Ngayong nasa sa inyo na ito, para na rin kayong ang mismong Diyos ng kayamanan. Simula ngayon, dadagsa na ang kayamanan natin. Wala akong alam sa bagay na yang Jin Yuan Bao. Pero kung sasabihin mo na isa itong pag-aari ni Diyos ng kayamanan, ayoko maniwala. Ang tunay na hawak ni Diyos ng kayamanan ay ang Ruyi. Isa itong antik. Kung wala kang pinag-aralan tungkol dito, kahit mayaman ka pa, hindi mo ito mauunawaan. At isa pa, hindi mo pa naman nakikita si Diyos ng kayamanan, paano mo malalaman kung hindi ito totoo? Paano mo nalaman na hindi ko pa siya nakikita? Sinabi ko nang wala akong alam sa mga antik, pero ang tungkol sa Ruyi, na hawak ni Diyos ng kayamanan, may alam ako tungkol doon kahit kaunti. Ano? Nakita mo na talaga si Diyos ng kayamanan? Nakita mo ang Jade Ruyi niya? Meron ka ba niyan? Ilabas mo yan at paghambingin natin para makita kung alin ang mas maganda. Anong kalokohan ito? Magmamagic ka ba? Anong kalokohan ito? Nagmagic ka ba? Saan mo naman nakuha ang basurang iyan? Ha ha ha. Itong Jade Ruyi na ito ay halatang isang mamahaling hiyas. Mas mahalaga ito kaysa sa luma mong gamit. Hindi ba dapat ay pagbungguin natin ang mga ito? Nakalimutan kong sabihin, itong Jade Ruyi ko ay napakatigas, baka masira ang mamahalin mong gamit pag nagbanggaan sila. Ito ang gamit ko ni Diyos ng kayamanan sa pakikipaglaban. Kuya Hao, mag-usap tayo sandali. Wala akong oras. Kahit saglit lang. Ano bang kailangan mo? Mag-usap na kayo. Hihintayin na lang kita sa sasakyan. Teka, bakit ka kumuha ng ganyang klase ng litrato? Babae ka, ikaw lang ang masasaktan sa huli. Gusto lang naman kita, gusto ko lang na magbago ang isip mo. Ngayon ang araw ng ating unang anibersaryo. Hihintayin kita sa bahay. Hindi ako pupunta. Maghihintay ako sa bahay. Hindi ako pupunta. Xiaolu, Sino ka? Bakit mo ako dinala rito? Ikaw, bakit mo ako kinuha ng sapilitan? Si Oh Xiaohu ba ang nag-utos sa iyo? Lahat ng tao gusto kang mawala. Dahil tinanggal ko na ang piring mo, wag mo nang asahan na makakalabas ka pa ng buhay. Paano kaya kita parurusahan para lang maibuhos ko ang lahat ng galit ko sa iyo? Ano bang ginawa ko sa iyo? Lahat ng ginawa mo kinaiinisan ko. Bakit ikaw pa ang pinanganak sa mayamang pamilya? Nasa iyo na ang lahat simula pagkabata. Samantalang ako, gusto ko lang ng simpleng buhay. Pero bakit ang hirap? Sa wakas, naging mayaman na si Huang Enhao, pero dahil sa iyo, ayaw na niya sa akin. Gusto ko lang namang makuha ang buhay na pangarap ko, pero bakit ang hirap? Sa wakas at yumaman na si Huang Enhao, pero dahil sa iyo, tinalikuran na niya ako. Dahil iyan sa masamang ugali mo, puro ka lang pag-asa sa mga lalaki. Nasa kamay na kita, pero ang lakas pa rin ng loob mong magsalita. Paano ka biglang lumitaw? Hindi pwede. Hindi mo siya pwedeng iligtas. Dapat siyang magbayad.
Anong nangyayari sa kaniya? Mukhang namamanhid lang ang mga binti niya. President Au, Wala ka ba talagang kwenta? Hindi na nga bali na kumilos ka ng mag-isa, pero ngayon ay idadamay mo pa ako. Pupunta ngayon si Oh Xiaolu kay Lolo para isumbong ako at sabihing paulit-ulit ko siyang sinasaktan. Anong gagawin natin? dinala ko si Oh Xiaolu sa bodega pero niloko ako ni Xiang Xiang para palabasin at siya na ang mismong nagparusa sa kaniya. Hindi ko akalain na darating si Huang Enhao. Si Huang Enhao? Hindi ko inaasahan, nandito na agad si Huang Enhao. Si Huang Enhao? Ang lalaking iyang si Huang Enhao. Paulit-ulit na lang sinisira ang mga plano ko. Busit, talagang gusto ko na siyang tapusin. Teka pala, kamusta na ang girlfriend mo? Nasa ospital siya ngayon para sa mental health. Sabi nila ay may panic disorder daw siya. Mas mabuti na rin iyon. Hindi tayo madadamay sa gulo. Tama. Dapat maging maingat tayo pareho. Kailangang maging listo sa bawat galaw. Sige po. Sige, umalis ka na. Salamat sa iyo. Niligtas mo na naman ako ulit. Kung parang sa mga lumang palabas lang ito, baka inialay ko na ang sarili ko para magpakasal sa iyo. Hindi ba ako ang bodyguard mo? Salamat sa iyo. Nailigtas mo akong muli. Sa mga kwento ng sinaunang palabas, dapat ay handa na akong ibigay ang sarili ko sa iyo. Hindi ba ako ang bodyguard mo? Tungkulin ko po ito. Kaibigan mo rin ba ang nagligtas sa akin ngayon? Maaari ko ba siyang makilala? Maraming beses na niya akong tinulungan. Sa susunod na lang. Kailangan ko munang magsikap ng husto bago siya mahanap. Saka, lagi siyang tumutulong sa akin pagkatapos ng trabaho niya, kaya naiirita na siya ngayon. Magpakasal na tayo. Ano? Kapag kasal na tayo, mas mapuprotektahan mo na ako sa loob ng 24 na oras. Kung magpapakasal tayo. Sabi ni Fuxing, kapag naintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng Diyos ng yaman, babalik na ako sa langit, at maaaring iyon na rin ang oras ng ating paghihiwalay. Bago iyon mangyari, hayaan mong protektahan kita bilang iyong asawa. Kasal? Nagkaroon lang siya ng biglaang kayamanan, hindi ba? Ang apo ng pamilyang O ay hindi pwedeng magpakasal. Sa kung sino lang, hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Lolo! Hindi po ako sang-ayon sa kasal na ito. Lolo, noong nagsasama pa ang nanay at tatay ko, ayaw niyo na rin po. Sa huli, hindi ba't nagtanan sila at nagkaroon ako? Ano ang nakuha niyo sa huli? Ang nakuha niyo lang ay ang wala ng buhay na katawan ng tatay ko. Lapastangan ka. Anong pambobola ba ang ginawa niya sa iyo? Hindi niya ako binobola. Sa halip ay totoo ang pagmamahal na pinapakita niya sa akin. Alam ko ang pinagkaiba ng tapat at ng peke. Matandang Master O? Aalagaan ko po ng mabuti si Xiaolu. Hindi ko hahayaang apiihin o saktan siya ng kahit sino. Pumayag na po sana kayong magpakasal kami. Sige, papayag lang ako kung may maayos na handog para sa kasal. Kapag napahanga ako ng handog mo, saka ko lang pag-iisipan ang kasal. Lolo, desisyon ko po ang magpakasal. Pumayag man kayo o hindi, itutuloy ko ang kasal na ito. Normal lang naman sa babae ang humingi ng handog para sa kasal. Bukas na bukas din ay ipapadala ko ang aking mga handog. Normal lang naman sa babae ang humingi ng handog para sa kasal. Bukas na bukas din ay ipapadala ko ang aking mga handog. Ito na ba ang mga handog mo? Alam mo sigurong kahiya-hiya ito, kaya tinatakpan mo pa ng pulang tela, no? Tinatakpan ko ito para hindi ka mabula sa sobrang kislap. Ha? Nakakasilaw na kislap? Walang ganoong bagay na nakakasilaw ang maibibigay ng isang taga-bukid na tulad mo. Ang ibang nagbibigay, kilo-kilong gintong alahas ang dinadala at mga kahon ng mga mamahaling hiyas. Samantalang ikaw, isang maliit na singsing lang ang ipapanuhol mo sa amin? Iniinsulto mo ba ang pamilya ni Pamilya O? Akala mo naman kung gaano kalawak ang kaalaman mo. Ang mga ito ay pawang tunay na sinaunang antik. Ingatan mo ang pagkakahawak sa singsing na iyan. Nagkakahalaga iyan ng ilang daang milyong dolyar. Ilang daang milyong dolyar? Bata ba ang tingin mo sa akin? Binobola mo lang ako? Sinasabi mong totoo o peke ang mga ito?
Ipaubaya natin sa isang eksperto para malaman natin. Normal lang naman para sa babae na humingi ng dote. Bukas na bukas din ay ihahatid ko ang dote sa inyo. Ito na ba ang dote mo? Alam mo sigurong nakakahiya ang dala mo, kaya tinakpan mo ng pulang tela, di ba? Tinakpan ko? To baka kasi masilaw ka sa ganda nito? Masisilaw ako? Ang mga bagay na nakakasilaw sa paningin ko ay hindi kayang ibigay ng isang hamak na probinsyanong gaya mo. Kapag nagre-regalo ang ibang tao, kilo-kilong mga alahas na ginto at mga kahon-kahong mamahaling hiyas ang dala nila. Pero ikaw, niloloko mo ba kami sa pamamagitan ng maliit na singsing na to? Inainsulto mo ang pamilya ni Pamilya Au. Akala mo ba ay napakalawak na ng kaalaman mo? Ang mga ito ay pawang mga tunay at orihinal na sinaunang antigo. Hawakan mong mabuti ang singsing na yan dahil nagkakahalaga yan ng ilang daang milyong dolyar. Ilang daang milyong dolyar ang halaga niyan. Anong tingin mo sa akin? 3 taong gulang na bata? Niloloko mo ba ako? Tunay man o peke ang sinasabi mo, malalaman natin yan kapag ipinasuri natin sa eksperto. Sa tingin mo ba ay totoo ito o hindi? Malalaman natin kapag sinuri na ito ng eksperto. Alam mo, kung dinala mo ito noong nakaraang kalahating buwan, ang mga basurang ito ay pwedeng tanggapin. Pero ngayon, dahil bahagi na siya ng mga pamilya O, kung hindi ka magbibigay ng mamahaling regalo, minamaliit mo ba kaming mga pamilya Au? Saan namin ilalagay ang mukha ng mga pamilya O? Nagbigay na ako ng mga mamahaling gamit, ngunit sa kasamaang palad, kaming mga pamilya O ay walang alam sa tunay na halaga nito. Hemp, nagmamayabang ka pa rin. Papunta na rito ang eksperto sa Antigo. Gusto mo bang pahiramin kita ng pera basta lumuhod ka at magmakaawa sa akin? Para naman sa aking kapatid, hindi ko naman hahayaan na maging kaawa-awa siya. Ito po ang kilalang eksperto sa mga Antigo. Master, pinatawag kita rito ngayong araw upang tulungan akong suriin ang mga antigo at alahas na ito. Lapastangan, nagawa mo akong lokohin gamit ang mga mumurahing gamit na ito? Mga tao, palayasin siya. Sandali lang po. Master, anong nangyari? Lapastangan, lakas ng loob mong lokohin ako gamit ang mga basurang ito, mga tao. Kalad ka rin siya palabas. Sandali po. Master, anong problema? Kanino po galing ang mga gamit na ito? Master, ang mga gamit na iyan ay hinding-hindi magiging pag-aari ng pamilyang O, pag-aari iyan ng pulubing iyan. Sa buong buhay ko, marami na akong nakitang mga antigo. Pero hindi ko inasahang magkakaroon pa ako ng pagkakataong makakita ng ganito pambihirang kayamanan. Nang makita ko ang mga pambihirang kayamanang ito sa mesa, wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Master, sinasabi mo bang ang lahat ng ito ay pambihirang kayamanan? Ang buong mesang ito ay napakahalaga. Bawat isa ay pambihirang kayamanan. Tingnan niyo ang singsing na ito. Ito ang paborito ng emperador na si Qianlong. Hindi, Master. Bakit po kayo umiling kanina? Dahil sa pagkakataong makakita ng ganito karaming pambihirang kayamanan ng sabay-sabay, hindi talaga ako makapaniwala. Salamat po, Master. Halina kayo at magtsaa muna rito. Saan mo nakuha ang ganito karaming pambihirang kayamanan? Hiningi ko ang tulong ng isang kaibigan. Ipahiram mo naman sa akin ang ilan sa mga kayamanan mo. Hindi ba't sinabi mo na ang mga kayamanang iyan ay ibinigay ko sa iyo noong ako pa ang Diyos ng kayamanan? Ipahiram mo na sa akin. Ang mga bagay na ibinigay na, bakit pa kailangang ibalik? Tulungan mo na ako. Ha? Ikaw lang ang nag-iisang koneksyon ko rito sa makalangit na hukuman. Kapag nabalik na ako sa langit, bibigyan kita ng mas marami pang kayamanan. Hay naku! Tinatanggap ko na ang lahat ng handog na ito. Magtakda na tayo ng araw para sa kasal. Tinatanggap ko na ang lahat ng mga regalong ito para sa kasal
at magtakda na tayo ng araw para sa pagpapakasal. Akin ang mga regalong ito. Kung may dapat mang tumanggap ng mga regalong iyan, dahil matagal kaming nagsama at nagtulungan ng nanay ko, dapat siya ang makatanggap niyan. Isa pa, wala akong planong tumanggap ng anumang regalo sa kasal. Hindi ko kailangan ng kasalang parang negosyo. Ang basehan ng pagpapakasal ay ang respeto at pagtitiwala sa isa't isa at hindi para sa pagkakamal ng pera. Ang lahat ng ito sa iyo, itago mo ito ng mabuti. Sira ba ang ulo mo? Iwanan mo ang lahat ng iyan dito. Magdadaos ako ng malaking handaan para sa kasal mo. Hindi ko kailangan ng magarbo at malaking kasal. Kabilang ka sa pamilya, o hindi maaaring magpakasal ka na lamang ng ganoon-ganoon na lang at walang nakakaalam. Saan ko pa ilalagay ang mukha ko? Ang kasal ko ay sarili kong desisyon. Ako ang dapat masunod kung paano ito gagawin. Kapag lumabas ka sa pintong ito, huwag mo nang asahan na makakabalik ka pa sa pinto ng pamilya. O, Kung may lakas ka ng loob na umalis ngayon, siguraduhin mong wala ka na ring balak na bumalik pa. Napakahalaga ng mga bagay na iyan. Bakit inilabas mo agad ang mga ito ng ganoon kadali? Ibinibigay ko ang lahat ng iyan ng bukal sa puso ko. Huwag mo itong gawing pasanin. Paano namang hindi magiging pasanin ito? Yumaman ka lang ngayon ng ganoon kalaki dahil sa tulong ng mga kaibigan mo, pero kahit ganoon, ang pag-aari ng kaibigan mo ay mananatiling sa kanila pa rin. Ang totoo niyan, nanggaling talaga ako sa langit. Hello? Ano? Chief, kumusta po ang sakit ng nanay ko? May bakal na tumagos sa puso niya. Ginawa na namin ang lahat. Chief, parang awa nyo na. Subukan nyo pa po. May pera ako. Ibibigay ko ang pinakamagandang gamot para sa nanay ko at gagamit tayo ng pinakamagandang makinarya. Miss O, wala ring magagawa ang pera mo. Kahit mag-opera pa tayo, ang tsansa na magtagumpay ay wala pang 10%. Bakit pa natin siya kailangang pahirapan? Chief, mag-isip pa po kayo ng ibang paraan, Chief. Mabuti pang puntahan mo na ang nanay mo para makapagpaalam. Mga punong pari, ang mga kayamanang ito ay para sa inyo. Tanggapin nyo na ang pera at huwag na kayong manakit. Salamat po at naging maluwag kayo sa akin. Sino ba ang kinakausap mo? Bilisan mo na at sumunod ka kay pangunahing doktor para ischedule ang operasyon. Huwag kang mag-alala. Magiging matagumpay ang operasyon mo na. Diyos ng kayamanan, ang pakikialal sa buhay at kamatayan sa mundo, kapag nalaman ito ni Emperador ng Langit, hinding-hindi mo na maibabalik ang pagiging Diyos mo o makakabalik sa kalangitan. Nay, sa wakas ay nagising ka rin. Nay, maayos lang ako. Ang sabi nila, hindi ka lang daw sinasadyang natumba sa mga lumang bakal. Pakiramdam ko kasi ay may tumulak sa akin mula sa likuran. Pagkatapos noon ay wala na akong maalala. Nay, wag po kayong mag-alala. Kung ang nangyaring ito ay hindi aksidente, pananagutin ko ang may gawa nito sa inyo. Kuya, hihintayin kita sa labas. Ang singsing na ito ay iniwan ko sa lababo. Eksaktong kapareho ng suot mo. Ninakaw mo ba ito? Hindi, sa akin ito. Sinungaling. Kanina, ikaw lang ang mag-isa roon. At itatanggi mo pa? Hindi nga, sa akin ang singsing na ito. Kung ayaw mong maniwala, tumawag tayo ng 911! Kayong mga mahihirap, na maliit lang ang kinikita, ay palaging nakatingin sa gamit ng iba. Mabait ako kaya hindi na kita pagbabayarin pa ng malaki. Magbayad ka na lang ng pera para rito. Wala akong kinuha sa iyo? Anong karapatan mong pagbayarin ako? Xiaomei, Kuya Hao, Wala naman akong kinuha sa iyo, kaya bakit mo ako pinapabayad? Xiaomei, Kuya Hao. Napakaraming perang ibinigay sa akin ni Kuya Hao, kaya ang singsing na ito ay ibibigay ko na lang kay Xiaomei bilang regalo. Nagkataon lang na nagkita tayo ngayon. Gusto niyo bang sabay na tayong kumain? hindi ito pwedeng palampasin lang. Kung gayon, sa mall,
ay ibili na lang ako ni Kuya Hao ng kahit anong singsing. Kahit ano basta galing kay Kuya Hao ay magugustuhan ko. Hindi ito pwedeng pabayaan. Kalahati ng $1,000,000 ang halaga nito. Hindi iyan maliit na halaga. Ang lumang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng ilang $1,000,000? Siyempre, Tatawag ako ng 911 para sa iyo. Sandali, huwag! 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 Kuya Hao, nagkamali ako. Huwag kang tatawag ng 911. Patawad po. Hala, sandali. Mali ako, Kuya Hao. Huwag kang mag-report sa mga pulis. Pasensya na talaga. Ang mga gamit na ginagamit mo ay nagkakahalaga lang naman ng ilang daang dolyar mula sa bangketa. Nawala lang ako sa sarili ko kanina. Pasensya ka na po, Kuya Hao. Gusto mo ba? Ilibre na lang kita sa labas. Para magkakilala rin tayo ng mabuti. Ano sa tingin mo? Huwag na. Baka mamaya may mawala ka na naman at isisi mo na naman sa akin. Huang Enhao, huwag ka namang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na porke naging top supporter kita ng ilang araw, ay maaari ka ng magmalaki. Maraming gustong mag-donate sa akin. Akala mo kung sino ka. Pasensya na, pero ang lahat ng ginawa mo kanina ay na-record ko na. Mabuti pang huwag ka na munang mag-livestream dahil baka isang araw ay hindi ko na makayanan at ilabas ko ang totoong pagkatao mo. Alis. Hoy! Bumagsak ang stocks ko? Ano? Ang pera ko. Sige. Ibababa ko na muna ang tawag. President Au? Dahil sa lakas ng ulan at pagkansela ng mga flight, hindi na makakarating ang mga artista. Ang patalastas na dapat ay tapos na noon pa, ay paulit-ulit na lang na nade-delay. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, nakuha na natin ang slot sa pinakasikat na variety show sa buong bansa. Anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Kung hindi natin matatapos ang shooting ngayon, hindi ito aabot sa schedule ng broadcast. Kung ngayon lang tayo maghahanap ng ibang artista, siguradong hindi agad sila makakarating. Ipinagdala kita ng lugaw. Ayan, ikaw na lang. Ipinagdala kita ng lugaw. Uy, ikaw na lang. Ha? Ano? Kailangan nating gumawa ng commercial England, pero ang lahat ng pera namin ay nagamit na. Tapos hindi pa makakarating ang mga aktor dahil sa malakas na ulan. Hindi mo naman matitiis ang mga taong nasa gipit na hindi tulungan. Diba? Hey, tignan mo naman ang itsura ko. Basta't pumayag kang mag-shoot, huwag kang mag-alala sa itsura mo. Ipaubaya mo iyan sa aming Sekretarya Chen. Sekretarya Chen. Ha? Sige na nga. Kung sa tingin nyo ay walang problema, ibibigay ko na ang lahat para dito. Oh, sumunod ka sa akin. Hay, saan naman kaya ako makakakuha ng babaeng aktor para tumulong? President O, iba talaga kapag nakabihis na. Noong nag-ayos na si Ginoong Huang, mas gwapo pa siya sa isang sikat na artista. Hoy, Sekretarya Chen. Sa tingin mo ba dapat akong magpasalamat dahil hindi dumating ang aktor natin sa commercial? Dapat ba kitang pagpirmahin ng talent contract? Kapag sumikat ka balang araw, tiyak na malaki ang kikitain ko. Pinatatawa mo ba ako? Pero may lalaki na tayong aktor? Paano naman ang babaeng aktor? Iyan nga ang iniisip ko kanina pa. Hanggang ngayon ay wala pa rin tayong nahanap. Heis. Sa babaeng aktor, bakit hindi na lang ikaw ang gumanap? Ano? Ako? Kulang tayo ng aktres, kaya ikaw na lang ang gumanap. Po? Ako? Maganda ka naman, at isa ka rin talagang mayamang tagapagmana. Bagay na bagay sa iyo ang papel na ito. Opo, tama po iyon. Kung ikaw mismo ang mag-i-endorso para sa sarili mong kumpanya, mas magiging kapani-paniwala po iyon. Sige na nga. Para lang matapos na agad ang shoot ng commercial na ito, ako na lang. Sa Shaolu Real Estate, bibigyan kayo ng komportableng tahanan na puno ng pagmamahalan, okay ba? Magsisimula na tayo. Kailangan isang take lang. Pagkatapos nito ay tapos na tayo. Hahawakan ni Huang Enhao ang baba ni Shaolu. Dahan-dahang lumapit. At huminto sa pinakamalapit na distansya. Cut! Okay. Mahusay, tapos na tayo. Dapat ninyong kalimutan ang tunay ninyong pagkakakilanlan. Sa ngayon, kayo ay isa ng magiliw at matagumpay na mag-asawa. Nakuha nyo? Ha? Crayfish? Kuya? Anong nangyari sa'yo? Wala ito. Anong nangyari sa bibig mo? Masyado ka bang naiinitan? Ipagluluto kita ng sabaw para guminhawa ka. Huwag na. Huwag ka nang mag-abala. Sa labas na lang tayo kumain. Sa labas? Tara na. Sige. Ganoon na lang ang gawin natin, okay? Sige po. Kuya,
Tingnan mo ang taong iyon. Mukhang kaawa-awa siya. Bakit hindi natin ibigay sa kanya ang pagkaing ito? Salamat, maraming salamat po. Natulungan mo nga siya ngayon, pero bukas ay magugutom ulit siya. Pero, dahil nakita ko siya, hindi ko siya pwedeng balewalain. Salamat po, salamat. Gawin mo ito, ibigay mo itong $2 sa kanya para makabili siya ng loto. Ano? Loto? Hindi niya kailangan ng loto ngayon. Ang kailangan niya ay pagkain at trabaho. Makinig ka kay kuya, pabilhin mo siya ng loto, bilisan mo, kundi ay magsisimula na ang bola, dali. Makinig ka sa akin, pabilhin mo siya ng tiket sa lottery. Bilis, pumunta ka na. Baka magsimula na ang bunutan, pumunta ka na. Ibibigay ko sa iyo ang pagkain na ito, pagkatapos ay kunin mo itong $2 at bumili ka ng tiket sa lottery. Nanalo ako, hahaha. Nanalo siya. Nanalo siya ng unang premyo. Hindi lang ang pagkain niya ang masosolusyonan. Magiging saganang-sagana na siya habang buhay. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw ang nanalo. Nanalo ako, hahaha. Umalis ka rito, mabahong pulubi. Young Master Shi, Young Master Shi. Ako si Young Master Shi, ako ito. Ikaw pala iyan, ang lalaking nawala na ang lahat pati pamilya dahil sa sugal. Maghahanap ako ng 2 kaibigan para maglaro ng mahjong mamayang gabi. Huwag kang pupunta. Mamayang gabi, tatawag ako ng 2 kaibigan para magmahjong. Hindi ka pwedeng pumunta. Maglalaro lang ako ng mahjong kasama ang mga kaibigan ko. Anong pakialam mo? Nanalo ka lang sa loterya? Mayroon ka ng $5 milyong, bakit hindi ka na lang magnegosyo? Kung babalik ka na naman sa pagsusugal, mauuwi ka lang ulit sa sitwasyon mo ngayon. Hindi pa nga ako nagsisimulang maglaro, sinusumpa mo na ako. Napakaswerte ko ngayon, siguradong mananalo ako. Akin ang tiket sa loterya at malaya akong gamitin ito kahit paano ko gusto. Masyado kang pakialamero sa buhay ng iba. Hindi naman niya pinahahalagahan ng tulong mo, hindi ka ba nahihiya? Young Master Shi, tara na, isama mo na rin ang mga kaibigan mo para makumpleto tayo sa laro. Isa lang siyang manloloko. Kapag sumama ka sa kanyang maglaro, mawawala ng parang bulang na panalunan mo. Akin ito, kaya kahit matalo ako, wala kang pakialam. Bawat tao ay may nakatakdang tadhana at yaman. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ang pakikialam ko ay para lamang sa yamang ito na galing sa swerte. Na madaling makuha, madali ring mawala. Mukhang naintindihan mo na ang tunay na kahulugan ng pagiging Diyos ng kayamanan. Hindi naman kita tinawag ngayon, di ba? Alam ko, nandito ako para sunduin ka pabalik sa makalangit na hukuman. Tara na. Babalik sa makalangit na hukuman? Narito ako para sunduin ka pabalik sa langit. Tara na. Babalik sa langit? Pwede bang hindi muna ako bumalik? Tingnan mo, mag-isa lang ang kapatid ko rito sa mundo, tsaka nangako rin ako kay Xiao Luna. Basta, hindi pa ako pwedeng bumalik ngayon. Sige na nga, tutulungan kitang patagalin muna ang oras. Pansamantala lang ito Opo. Tuwing pumupunta siya rito, hindi man lang nagpapaalam, walang galang. Young Master Shi, Young Master Shi, Young Master Shi, Young Master Shi, wala na akong pera, ibalik mo na sa akin ang tiket ng loterya, Young Master Shi. Nananaginip ka ng gising, talo ka na. Akin na ang tiket na ito. Nandaya ka. Sadyang mas magaling lang ako sa iyo, magay. Huwag mo akong pagbintangan kung ayaw mong parusahan kita. Tagapagligtas, tagapagligtas, ibili mo pa ako ng isa. Tagapagligtas, tagapagligtas, isa pa, nagmamakaawa ako sa iyo. Nagkaroon ka na ng pagkakataon na higit sa iba, pero hindi mo ito pinahalagahan? Kaya bakit ka pa umaasa ng isa pa? Huwag kang masyadong mayabang. Tingnan mo uli ng mabuti kung tama ba ang mga numero sa tiket na yan. Hello, Xiaolu? Hello, Huang and Hao. Bakit hawak mo ang cellphone ni Xiaolu? Dahil kasama ko si President Little Ao. Ano ba talagang kailangan mo? Kailangan mo pa talagang itanong, yan, bakit parang naging mahina na ang utak mo? Magtanong ka ng mas kapaki-pakinabang. Noong huling bidding conference, sigurado akong ikinulong kita sa hagdanan na yon. Paano ka ba nakalabas doon? At pati na rin yung ticket sa loto. Nasiguro ko nang iyon ang unang gantimpala. Bakit biglang nagiba ang mga numero? Pakawalan mo muna si Xiaolu at sasabihin ko sa iyo. Kung pakakawalan ko si President Little Ao, papansinin mo pa ba ako? Ano ang balak mong gawin? Huwag mo siyang gagalawin, kundi pagbabayarin kita. Huwag mo siyang hawakan, kundi pagbabayarin kita. Masyado kang nagmamadali. Mukhang mahalaga talaga siya sa'yo. Gusto mo ba talaga siya? Pagbabayarin kita ng 100 beses para dito.
Ayaw mo ba talagang makipag-usap ng maayos? Sige, ngayon din ay pagbabayarin kita. Gagawin ko para sa iyo ang isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Ibabahagi ko sa iyo ang magagandang bagay. Anong balak mong gawin? Huwag mo siyang hawakan. Sinasabi ko sa iyo, pagbabayarin kita. President O, hindi ko akalain na darating ang oras na mahuhulog ka rin sa mga kamay ko. Madalas ay napakayabang mo kung tingnan. Hindi ko akalain na katulad ka lang din ng ibang babae. Walang pagkakaiba, lahat ay pantay-pantay lang. Ngumiti ka naman. Pinapanood tayo ng mga tao ngayon. Huwag ka nang umasa na ililigtas ka ni Huang Enhao dahil kahit dumating pa siya ngayon, tapos na kaming magpakasaya. Sino? Sino ka ba talaga? Sino? Sino ka ba talaga? Sabi ko sa iyo, pagbabayarin kita ng higit pa sa ginawa mo. Siya ulo. Patawad po dahil huli na akong dumating. Anong problema? May gusto ka bang itanong sa akin? Sa isang kumpas lang ng iyong kamay, ay tumalsik ng malayo si Young Master Shi. Nagmadali lang ako kanina, kaya naman ang kapangyarihan sa loob ng aking katawan ay lumabas. Kapangyarihan. Sobrang nagmadali ako kanina, kaya ang kakaibang lakas sa loob ko ay biglang lumabas. Kakaibang lakas? Hoy. Ano? Sinabi mong nahanap na ang video ng insidente kung paano nasaktan ang nanay ko? Opo. Sige. Darating na ako agad. Tumawag si Sekretarya Chen, sabi niya noong nasaktan ang nanay ko. May isang sasakyan pala sa tabi at nakunan ng dashcam ang buong pangyayari. Tara, tingnan natin. Sige. President Au, narito ang video. Pero ang taong ito ay may suot na sombrero at mask. Hindi talaga makita ang kanyang mukha. Halatang dumaan ang taong ito sa likod ng nanay ko at itinulak siya, kaya siya natumba. At base sa suot niyang nakatago ang katawan, siguradong sinadya niya ito. Paano natin mahuhuli ang taong ito? Kahit ganito ang itsura niya, hindi man natin siya kilala, pero ang mga taong malapit sa kanya ay siguradong madali siyang makikilala. Ang pera ay may kapangyarihang gumawa ng paraan, kaya ngayon ay subukan natin ang pakiramdam ng pagiging nasa ilalim ni Diyos ng kayamanan sa Sangkay Tongzi. Sino ba kayo? Bakit kayo nandito sa bahay ko? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para pagbintangan ng nanay ko? Wala siyang ginagawang masama sa iyo. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Huwag niyo akong pagbintangan. Huli ka sa dashcam, hindi mo na maitatago ang totoo. Itatanggi mo pa ba? Aray. Bitawan mo ako. Inutusan lang din ako. Magsalita ka? Sino ang utak sa likod nito? Pag-iisipan ko kung pakakawalan kita. Bahala ka sa buhay mo. Tao ka ba o multo? Napakabilis mo. Hindi ko pa rin sabihin. Kapag ginawa ko, ay paniguradong katapusan ko na. Kung hindi mo sasabihin, dito ka mismo sa harap ko mananagot. Si Young Master Shi iyon. Si Young Master Shi. Ang Young Master Shi na iyan, napakasama naman ng taong iyon. Kung ganoon, sabay-sabay ko na siyang pagbabayarin sa lahat ng kasalanan niya. Diyan ka lang, hintayin mo ang mga pulis. Bakit kayo nagpatawag ng board meeting? Para maghalal ng bagong chairman, pero walang man lang nagsabi sa akin sa ganito kalaking bagay? Hindi ka na parte ng pamilya o wala kang karapatang pumasok dito ngayong araw. Kung may karapatan man ako, depende iyan sa dami ng shares ko at hindi ikaw ang magdidikta sa akin dito. Dahil sa magkadugo pa rin tayo sa kalahati, ayoko sanang gawing malala ang sitwasyon dahil ito ay nakakahiya sa pamilya natin. Pero dahil pinilit mo ang gusto mo ngayong araw,
Peking balita ito, sinisiraan mo lang ako. Peke ba? Kung peke man, tanungin mo ang sekretary mo kung saan nanggaling ang pera sa bank account mo. President O. President O? Noong araw na iyon ay sinabihan niya ako na ibigay sa inyo ang dokumento para papirmahan. Dahil naisugod ang nanay niyo sa ospital. Hindi niyo na tiningnan ang laman ng dokumento at basta niyo na lang ito pinirmahan. Dahil naroon din ang pirma ni matandang master, hindi na rin ako nagduda pa. President Ao, totoo po ang sinasabi ko? Hindi ko alam na gagamitin niya ang pagkakataong ito para pagplanuhan kayo ng masama. Binabaligtad mo pa ako? Ikaw naman talaga ang nagnakaw sa kumpanya. Tapos ngayon, sa akin mo pa isisisi ang lahat. Habang kaya nyo pang kumilos ng maayos, lumayas na kayo ngayon din. Umalis na kayo sa meeting room na ito. Kapag nandoon na kayo sa loob ng selda, siguradong mahihirapan kayo doon. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Sinabi mong may nagnakaw sa kumpanya. Ngayon sabihin mo sa akin, kung ang pera sa account ay nadagdagan pa sa halip na mabawasan, pag nanakaw pa rin ba ang tawag doon? Siyempre, hindi. Kung ganoon, tignan mo ang account na ito. Hindi ba't mas lalo pang dumami ang pera dito? Paano nangyari iyon? Samantalang, sige, palalampasin ko na lang ang nangyari ngayon. Dahil eleksyon ngayon para sa chairman, maaari kayong manatili dito para na rin mapanood ang aking pagkakapanalo. Bakit magkakaroon ng eleksyon para sa chairman? Nawala si Lolo. Nasaan po si Lolo? Bakit sa eleksyon para sa chairman, wala si Lolo? Nasaan si Lolo? Dahil sa galit niya sa iyo, nagkasakit siya at naospital. Alam na niyang ninakawan mo ang kumpanya, kaya ngayon ay nakaratay siya sa ospital. Nasa ospital si Lolo? Bakit walang nagsabi sa akin? Hindi ka na naman miyembro ng pamilya O, kaya bakit pa namin sasabihin sa'yo? Sabi ni Lolo, isa kang walang utang na loob, ayaw ka na niyang makita, umalis ka na. Wala ka ng kinalaman dito, okay? Para sa mga pabor na si Oh Xiaohu ang maging bagong chairman ng kumpanya, itaas ang inyong mga kamay. Mga kagalang-galang na mga direktor, kung si President O ang nagnakaw sa pondo ng kumpanya, ibig sabihin ay si President O ay hindi maaaring maging chairman? Ang probinsyanong ito, akala mo ba ay palengke ito? Mayroong mga kamera dito. Lahat ng sinasabi mo ay nakatala sa record. At magsisilbing ebidensya ng paninira mo sa akin. Baliw. Akala mo ba, kapag nagsuot ka ng suit, mabuting tao ka na? Hinding-hindi ka papantay kay President O. Bakit hindi mo tingnan ang iyong bank account? Anong nangyari? Nasaan ang pera ko? Nagtataka rin ako. Dahil ang laman ng account ni Oh Xiaolu ay kaparehong-kapareho ng sa iyo, nalipat na sa kaniya ang lahat ng pera. Ikaw na masamang babae, ibalik mo ang pera ko! Walang hiya ka, ibalik mo ang pera ko! Huwag ka nang magmalinis. Isipin mong mabuti kung paano ka magpapaliwanag sa mga autoridad. President O, sabi ko na sa inyo na hindi siya ordinaryong tao. Dahil kung hindi, paano napunta ang pera mula sa account nyo nang walang kahit anong ginagawa papunta sa account niya? Layas! Lahat kayo! Lumayas kayo! Tungkol sa pag-frame mo sa nanay ko, hindi pa tayo tapos dyan. Na-aksidente ang nanay mo dahil sa bakal. Anong kinalaman ko doon? Aksidente? Huwag ka nang magsinungaling. Umamin na ang lahat ng mga tauhan mo. Alam mong dadaan ang nanay ko sa lugar na iyon araw-araw. Sinadya mo talaga siyang saktan. Marami akong tauhan. Kung sakaling pinagbibintangan nila ako o gustong gumanti, huwag kang magsalita nang wala kang ebidensya. Mahuhuli rin kita balang araw. Huwang enhaw, kahit ano pa ang gawin mo, maging sino ka man, pagbabayarin kita. Anong meron sa pera sa account na iyon at yung nagligtas sa akin noon, mga kaibigan mo ba sila? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo. Pero huwag kang masyadong matakot sa maririnig mo. Handa na po ako. Sabihin mo na, hindi po ako natatakot. Sa totoo lang, hindi lang ang mga kaibigan ko ang mga nilalang mula sa langit. Maging ako rin. Isa kang celestial na nilalang? Ako ang kilala ninyong si Diyos ng Kayamanan. Nagkasala ako dati kaya ipinatapon sa mundo ng mga tao. Ngayong tapos na ang misyon ko, kailangan ko nang bumalik sa langit. Kita mo na? Sabi ko na nga ba, hinding-hindi ka maniniwala, iisipin mo pang nababaliw na ako. Hindi po. Hindi ganoon. Inakala ko po noong una na kung anong multo o nilalang ka lang, pero hindi ko akalaing ikaw pala si Diyos ng Kayamanan. Kaya pala bigla kang naging napakayaman. Hindi ko akalaing makikilala ko si Diyos ng Kayamanan,
At hinayaan ko pa si Diyos ng kayamanan na maging boyfriend ko sa mahabang panahon. Anong klaseng swerte ito? Teka po, nakikita ko sa mga estatwa ng Diyos ng yaman na may hawak silang malalaking gintong ingot. Hindi pa ako nakakakita niyon ng personal. Kaya mo bang maglabas niyon? Mahirap ba iyon gawin? Hindi pa ganap na bumabalik ang kapangyarihan ko. Isang beses lang ako pwedeng mag-magic sa loob ng isang araw. Ipakikita ko na lang sa iyo bukas. Ganoon ba po? Sige po. Pero bakit po, minsan ay ang galing mong makipaglaban, pero minsan naman ay parang wala kang lakas? Ito ang martial god bead. Nandito ang lakas ng Diyos ng pakikidigma. Dahil dito, walang sino mang makalalapit sa akin. Tara. Bakit mo ako hinahanap? Kuya Hao, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Narito ako para humingi ng paumanhin sa iyo. Wag na, hindi na kailangan. Hindi na rin naman tayo magkikita pang muli pagkatapos nito. At isa pa, wag mo nang guguluhin ang kapatid ko. Huwag naman ganyan, Kuya Hao. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi mapapakali ang loob ko kung hindi mo ako mapapatawad. Ganto na lang, samahan mo akong uminom ng isang baso, at ituturing ko iyon na pinatawad mo na ako. Sinisigurado ko sa iyo na hindi na ako lalapit sa kapatid mo kailanman. Tutupad ka sa usapan? Anong sabi mo? Hindi ko akalain na kapag nag-ayos ang top supporter ko, magiging ganito siya kagwapo. Balak ko sanang makasama ka buong gabi, pero mukhang hindi mo alam ang halaga ko. Ngayong may nagbabayad na ng malaking halaga para sa mga gamit mo, ay huwag mo na akong sisihin sa gagawin ko. Bakit ako naririto? Bakit niyo ba ako itinali? Mukhang marami kang ang kaaway, kahit ang napakaganda mong kapatid ay kinalaban mo pa rin. Ipagawa mo sa akin ang isang malaking gintong yuan bao. Ano bang ibig niyo sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. Hindi ba sabi mo ikaw ang Diyos ng kayamanan? Ipagawa mo sa akin ang isang malaking gintong yuan bao ngayon din. O talaga? Huwag kang basta-basta gagamit ng mahika. Dahil nasa amin pa rin ang kapatid mo. Kapag sumubok kang lumaban, hindi mo na makikita muli ang kapatid mo. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Siyempre, inaalagaan namin siya ng mabuti, Nagan Bridget. Pero kung hindi ka susunod sa amin, parurusahan namin siya. Wala akong masyadong pasensya, ipakita mo sa akin ang gintong yuan bao ngayon. Kalagan mo muna ang tali ko? Sa higpit ng pagkakatali niyo sa akin? Paano ko iyon magagawa? Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako. Parusahan mo ako. Sasaktan mo ako? Tingnan natin kung masaktan mo ako. Hoy, tama na. Tama na yan. Kapag natapos siya, kanino pa ako hihingi ng mga gintong barya? Siya ang nagbibigay sa akin ng swerte. Pinapayuhan kitang sumunod na lang para maging maayos ang lahat. Dahil kung hindi, ikaw ang maghihirap, pati na rin kami. Bilis, gawan mo ako ng gintong barya. Nauubos na ang pasensya ko. Sige. Gagawin ko. Haha, masyadong mabigat, hindi ko man lang mabuhat. Gawan mo pa ako ng diamante? Bilisan mo, diamante pa. Isang beses lang sa isang araw, pwedeng gamitin ang kapangyarihan ko. Pagsilbihan nyo ng maigi ang taong nagbibigay sa atin ng swerte, ibigay nyo ang pinakamasarap na pagkain at inumin sa kanya. Dapat siyang manatiling malusog at malakas para araw-araw niya akong magawan ng kayamanan. Nagbigay na ako ng gusto mo, paluntin mo na ako. Sa tingin mo ba, pakakawalan pa kita?
Ikaw ang nagdadala sa akin ng kayamanan. Hindi ka mahanap ng iba. Ngayong nakuha na kita, bakit pa kita palalayain? Ang kwartong ito ay ginawa para lang sa iyo. Kaya manatili ka na lang dito ng payapa. Opisina ko ito, kaya lumayas ka. Ikaw, dapat ang umalis. Dahil ako na ang chairman ng kumpanyang ito. Hindi ba't hindi natuloy ang board meeting noong nakaraang mga araw? Pasensya na ha. Gaya mo, naragdagan na rin ang pera ko. At naibalik na ang mga account ko. Gising na si Lolo. At itinalaga niya ako bilang chairman ng kumpanyang ito. Kaya umalis ka na. Hindi ako nakasali sa huling board meeting, kaya walang bisa ang appointment na ito. Kung ayaw mong ayusin ang gamit mo, ako na ang gagawa para sa iyo. Anong ginagawa nyo? Huwag ninyong gagalawin ang mga gamit ni President O. Hayaan mo na, wag mo na siyang pansinin, tara na. Huwag mo nang asahan na tutulungan ka ng mayaman mong fiancé. Ngayon, ako na ang paborito niya. Ako lang ang tutulungan, aalagaan, at itatangi niya. Anong ginawa niyo kay Huang and Hao? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Biglang sumama ang pakiramdam ni Lolo kamakailan at nagbitiw pa siya bilang chairman. Pakiramdam ko talaga ay may kakaiba rito. At wala pa rito si Huang and Hao nitong mga nakaraang araw, kaya Sekretarya Chen, samahan mo akong tingnan. Si Lolo. Lolo, anong nangyari sa inyo? Lolo? Xiaolu, sa wakas ay narito ka na. Masama ang ugali ni Xiaohu. Pinupuwersa niya akong ibigay ang aking mga ari-arian. Habang wala akong kalaban-laban, pinipilit niya akong pirmahan ang transfer agreement. Hindi niya ako pinapagamot. Hinahayaan lang niya akong mamatay. Xiaolu, hindi ka dapat pinagmalupitan ni Lolo noon. Nagmamakaawa si Lolo sa iyo. Tulungan mo ang lolo mo. Huwag kayong mag-alala, Lolo, ilalabas ko kayo rito. Sekretarya Chen, bilis! Tulungan mo akong ilabas si Lolo rito. Aba, ano kayang magandang ipakita sa inyo ngayon? Wala na akong gagawin pa para sa iyo. Parusahan mo man ako ng husto. Oh, hindi. Ikaw ang lucky charm ko sa pera. Paano ko naman magagawang saktan ka ng husto? Kung may dapat mang parusahan, iyon ay ang kapatid mo o ang kapatid ko rin kaya. Ikaw! Huwag na huwag mo silang gagalawin. Sige, hindi ko na sila gagalawin. Ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang mangkok ng kayamanan nang hindi na ako kailangang pumunta rito araw-araw. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. Wow! Anong ginagawa mo? Akin ang mangkok ng kayamanan na ito. Anong sa'yo? Ngayon, akin na ito. Matagal na kitang pinagbibigyan. Nasa kamay niya ang aking kapangyarihan ng Valkyrie. Ngunit, gusto ko ring makita kung ano pa ang kakayahan niya. Nababaliw ka na ba? At nawalan ng takot? Aso lang kita na pinalaki ko? At ngayon ay lalabanan mo na ako? Siguradong paparusahan kita. Wala kang kwenta at isang tanga. Nagmamayabang ka lang dahil marami kayong pera. Pero ano ba talaga ang halaga mo? Ngayon, mayroon na akong kakaibang lakas at ang mangkok ng kayamanan. Tingin mo ba ay takot pa rin ako sa'yo? Ito na ang ganti ko sa ginawa mo sa akin. Sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang manatili rito? Hay, ngayong nasa kamay ko na si kapangyarihan ng Valkyrie. At kung pupuntahan ko si President Little Ao, sino ang makakapigil sa akin? Ano ang gagawin mo? Siyempre, tatapusin ko ang hindi ko natapos noon. Hindi magtatagal, dadalhin ko si President Little O sa harap mo. Huwag mo siyang hawakan. Ha 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 ha. Xiaofang, sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa iyo noon, inalagaan mo pa rin ako nang hindi tumitingin sa nakaraan. Dahil lolo ka ni Xiaolu at ama ng asawa ko, responsibilidad ko po na alagaan kayo. Patawad po. Dati, mukha lang akong pera. Lagi kitang minamaliit dahil sa hirap niyo. Minata kita at pinahirapan sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, formal akong humihingi ng tawad sa iyo. Sa totoo lang, mayaman man o mahirap, ang pagkakasundo ng pamilya ang pinakaimportante. Ito rin ang hiling ng aking ama bago siya pumanaw.
Ito rin ang dahilan kung bakit kahit ganito ang turing nyo sa akin, umaasa pa rin ako, si Nainay, na makabalik sa pamilya O para makasama po kayo sa tabi nyo. Anong nangyari? Nay, kailangan ko munang lumabas dahil may kailangang asikasuhin. And how? Ayos ka lang ba? May ginawa ba silang masama sa iyo? Bakit ka nandito? Umalis ka na agad. Nagpapalabas ba kayo ng dramang tungkol sa tapat na mag-asawa? Anong ginagawa mo? Dapat sa akin ka nakikipag-arte. And how? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. And how, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. Hahaha. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Habang lalo siyang nagagalit, lalo akong nasisiyahan. And how, tulungan mo ako, and how. And how, tulungan mo ako, and how. Aking kapangyarihan ng Valkyrie. Ang aking kapangyarihan ng Valkyrie. Ayop ka? Hindi na sana kita pinagbigyan nung una pa lang. Pangako, nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Huli na ang lahat para magmakaawa ka. President U, pakiusap po. Kausapin mo si Diyos ng kayamanan. Napatawarin ako at huwag akong parusahan. Hayaan mo na siya, and how. Dahil sa taong yan, hindi sulit na madumihan ang iyong kamay. Tumawag na ako ng pulis at hintayin na lang natin sila na asikasuhin siya. Tama po kayo. Sinaktan ako ng masamang taong ito. Nasaan ang mangkok ng kayamanan ko? Ibigay mo iyan sa akin. Alis na tayo. Huwag kayong aalis. Hayop ka! Sinaktan mo ako! Nasaan ang aking kayamanan? Ibigay mo sa akin yan. Umalis na tayo. Huwag kayong aalis. Siya ang swerte ko sa buhay at hindi siya pwedeng umalis. Wala rin naman akong balak na palampasin siya. Dahil narito na kayo, sabay-sabay na tayong magtuos. Ikinulong niyo ako ng maraming araw, kaya ngayon, kayo naman ang makakatikim nito. Anong nangyayari? Kailangan ko nang bumalik sa kalangitan. Bakit parang biglaan naman? Maari bang huwag ka nang umalis? Kanina, para lang maligtas ka. Naging masyado akong nagmamadali. Bumalik na ang aking kapangyarihan at alaala. Alam na rin ni Emperador ng Langit na nagbalik na ang aking lakas. Kaya kailangan ko nang bumalik sa aking tungkulin. Paano naman ako? Ibig sabihin ba nito ay hindi na kita makikita muli? Alam din ni Emperador ng Langit na naibalik na ang aking kapangyarihan. Kaya babalik na ako sa makalangit na hukuman para magtrabaho. Paano naman ako? Ibig bang sabihin nito ay hindi na kita makikita muli? Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin. Wala man lang akong nagawa para sa inyo. Kung sa susunod po ay may kailangan kayong tulong mula sa akin, ay sabihin niyo po sa akin. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Ako ang bahala sa swerte mo sa pera, sisiguraduhin kong laging darating ang swerte at yayaman ka ng husto. Kung ganoon, magiging pinakamayamang tao ako sa mundo. Huang Enhao. Gusto kita. Sa wakas ay nakabalik ka na sa iyong pwesto? Masaya ako para sa iyo. Teka, siya nga pala. Ang utang mong mga ginto at hiya sa akin, pwede mo na sigurong bayaran? Wow. Heto ang pambayad sa iyo. Diyos ng kayamanan, ngayong naintindihan mo na ang tunay na kahulugan ng Diyos ng kayamanan at nagbalik ka na sa makalangit na hukuman bilang isang immortal. Dapat kang mamahagi ng kayamanan ng maayos, huwag kang magkakamali. Ano pong mangyayari kung magkamali ako? Kung magkakamali kang muli, tatanggalan kita ng kapangyarihan at pagdurusahin kita sa paulit-ulit na kapanganakan sa mundo. Eh di magiging tao na lang uli ako. Kapag nagkamali ka muli, tatanggalan kita ng titulong pagiging immortal at parurusahan kita sa paulit-ulit na ikot ng reinkarnasyon. Eh di babalik lang ako sa pagiging karaniwang tao. 5-0. 6-0.
7-0. Huang Enhao, ikaw talaga ang swerte ko sa pera. Kahit naubos na ang pera dito, kapag dinala kita sa mga masasamang tao, mas malaking pera pa ang makukuha ko. Yes. Ikaw na nga. Napakatigas talaga ng ulo mo at ayaw mong magbago. Ngayong araw ay tatanggalan kita ng titulong immortal at itatapon kita sa landas ng reinkarnasyon. Aalis na ako. President O, ito po ang pinakabagong audit report. Sige. Mula noong naging chairperson po kayo, kalahating buwan na kayong hindi nagpapahinga. Hindi na po kakayanin ng katawan nyo iyan. Ayos lang ako. Nagiging mas maayos lang ang pakiramdam ko kapag busy ako. Tumawag lang po si matandang Master U kanina, may nilagang chicken soup daw po sa bahay, pauuwiin po kayo para uminom? Sige, naintindihan ko. Magandang araw po, delivery nyo. Iwan mo na lang dyan. Sa pose na yan, tingin dito, magkadikit dapat kayo, tingin sa lente. Ayos, tingin sa lente. Sige, tingin sa mga mata, huwag galawin ang katawan. Tama? Tingin sa lente. Sige, kayong dalawa, huwag gagalaw sa ibang pwesto. Sabay kayong lumingon at tumingin sa lente. Okay, ito na ang finale. Sige, huwag gagalaw, stay lang. Balik muna sa dati, lingon ulit, 3, 2, 1. Hoy, bilis, bilis. Bumalik ka na agad sa makalangit na hukuman. Bakit nakikita pa rin kita? Hindi ba mortal lang ako? Hay, huwag ka na ngang magsalita. Hindi kontento si boss sa dami ng Diyos ng kayamanan na na-interview niya. Sumama ka na sa akin pabalik? Kung hindi mo kaya ng full-time, ayos lang kahit part-time. May part-time na rin palang Diyos ng kayamanan? Ayoko. Hoy, tara na, bilisan mo.